Pare ko, mukhang walang luto ngayon ah. Wala. Chill lang. Chill lang kami ngayon. Actually, the whole week chill kami. Na-realize kasi namin, for the year, 12 short format na lang ang isushoot namin. Tsaka mga 12 long format, 60 na short format. So, medyo chill na kami. Iwento namin to kanina. Sabi ko, sinasabi mo yung 12, sinasabi mo yung 60, parang sobrang konti lang. Sabi ko, sobrang konti lang. Like, konti na yung... Pero for most people, 60 is like 60. Pero sinasabi nung parang 60 na lang. Hindi. Nakita mo naman kami mag-shoot dito Yes. Ang 60 sa amin ay equivalent to 4 days of work lang. So, basically, 15 a day. 15 a day. 15 a day. Oo. Ang record namin was 17 short format in a day. Wow. Oo. 17 ba yan? Oo, 17. Ngayon, so kung titignan mo talaga mabuti sinasabi ko, that's 16 days of work na lang ang kailangan namin gawin for the whole year. Pero ganyan kaka-efficient. Actually, the reason, natatandaan mo, I wanted to go to Ninong Rai. Parang 2 weeks ago to? 2 weeks ago. Mga ganon, 2 weeks ago. Kasi para sa akin, ako kasi I'm still parang kinakapa ko pa yung creator journey ko eh. Pag pinapanood kita, si Ninong, you're like solid yung identity mo. Like parang this is a person na alam niya talaga yung ginagawa niya. Thank you. And one thing that pinag-usapan natin to kanina, yung nangyari, hindi mo binitawan. No. Like your first, kasi nangyari minsan, creators, nakukuha yung virality. Either, nag-usap tayo kanina, either you get consumed by it, naubos ka agad, ikaw, kinuha mo, hindi mo binitawan. Actually, isa pang siguro para linawin lang yung storya na yan. At the time na nag-viral yung kare-kare, wala pang Ninong Rai nun. Wala pa. Ano yun? Ano yung handle mo nun? Wala. Sa personal profile ko yun sa Facebook. Ryan. Ryan Morales Reyes. Oo, yun lang. Putek. RMR. Oo. Yun yung naging catalyst talaga. Kasi sabi nung tropa ko, ilang taon niya na sinasabi sa akin, mag-vlogger ka. Busy ako. Ayoko. Dahil kong ginagawa, ganyan. Okay na ako dito sa mga patawa-patawa sa social media. May mga post-post lang. 20 likes, ganyan. Alam mo yun. Okay na ako dun. Busog ka na dun. Oo. Para patawa lang naman eh. Sabi niya sa akin, at that time 8 million views yun. Sabi sa'yo, mag-vlogger ka na eh. Kasi kaya mo naman, nasa naman yung personality. Dati sinasabi mo, wala kang oras kasi puro trabaho. Ngayon, wala ka excuse. Kasi at that time, napasara yung family business namin dahil na-expose yung palengke kami eh. Lahat exposed dun eh. Alam mo yun? Hindi mo naman alam kung yung bumibili ba sa'yo. May COVID o wala eh. Tama. Alam mo yun? So, napasara kami. So, shoutout kay Andrew. Maraming salamat sa'yo. Si? Andrew. Yan ang kaibigan mo? Yun yung nagsabi sa akin. Oo. Siya yung nagsasabing, pare, ikaw. So, si Andrew, siya yung nag-call. Tama. So, from there, right then and there, nung nag-decide na ako na oo nga. Meron akong konting pera nun. Sa around 20 mil ata pera ko nun. 20 mil. Yun lang pera ko nun Yun lang talaga pera ko nun. Sabi ko, gagastos. May utang pa ako sa bangko. Mind you. Yung pinakita mo din. Oo, may utang ka. Sabi ko, from this point, seseryosohin ko to. Actually, yung mga ingredients, kung wala akong pera, saan pala ako kumuha ng ingredients? Ulam namin yun eh. Oo. Yung ingredients mo para sa shoot, ulam nyo? Ulam namin yun. Ano yun? Hinahayaan ako ni mama magluto. Alam mo, yun lang yun. Hindi ko pera yun. Tapos, nangyari nun, kumontak ako ng mga kaibigan ko na marunong sa design, ganyan. Gawa mo ako ng logo mula dito sa picture na to. Yung logo ko, yung verde pa yung background, nakasombrero pa akong makulay, tapos wala pang bigote, wala pang balbas. Wala pa yung trademark? Wala pa. Wow. Magkano binayad ko nun? 5,000 ata. For the logo? Oo. You paid them well. Okay yun That's like 25% of my net worth at the time. Binayad ko talaga. Wala ka pang budget management. Wala pa. Sa logo. Tapos, ang cellphone na ginagamit ko nun, kasi ito, naaalala ko talaga to. Pandemic, di ba? Ang cellphone ko nun was waterproof na Samsung. Waterproof na Samsung? Waterproof na Samsung. Do you remember the unit? I forgot. Waterproof na Samsung yun. Tapos, di sa palengke ako nagtatrabaho, kuha na sukle, ganyan, ganito. Tapos, una hindi ako worried sa COVID. Dami ko na nababasa sa internet na ganyan, ganito. Sabi ko, waterproof na yung cellphone ko, hugasan ko kaya.
Hinugasan ko to. Legit to Hinugasan ko to ng March 14. Alam mo bakit ko alam yung petsa? Bakit? Kasi March 15 lockdown, sarado lahat ng mall. Ayun na nga. Hinugasan ko yung cellphone ko, sinabon ko talaga. Pucha, nag-itim yung screen. Oh. Kasi basag na pala yung cellphone ko. Basag na talaga siya. Tapos hinugasan ko pa rin. Hindi kasalanan ng Samsung. Kasalanan ko. Pumasok. Basag na As in, may crack na sa screen. Tapos yung likod, basag. Wala na talaga. This is after you spent 3-4... No. Hindi pa. This was before. Before pa. Oo. Okay. Tapos, wala akong cellphone. Pandemic, ang gagawin ko. Buti nila si mama, may nakatagong cellphone sa drawer niya na nakalimutan na. Yun yung ginamit ko. Yun talaga yung ginamit ko. Tapos, noong una, sa personal profile ko lang, sa mga food groups, Sir Ulam Pare, Let's Eat Pare, doon lang ako nagpo-post hanggang dumating nga yung virality nung kare-kare. And, finormalize ko siya sa araw na yon. Tapos, I never looked back. Pero ang sabi ko sa sarili ko noon, gagawin ko lang to hanggang mag-open uli yung family business namin. Kasi ginawa ko talaga siya para mawala yung anxiety. Para may magawa ka. Para may magawa ako. Something in your control. Kasi kapag hindi mo, na-displace kasi yung ano natin yung energy natin, yung focus natin. Kailangan may papaglugaran nun Tama. Bumili ako nung araw na magsara kami, meron akong kakilala, na meron daw siyang kakilala, na meron din kakilala, na meron computer shop na nagsara kasi nag-pandemic. Bago pa daw yung mga unit, January pa lang daw. Okay. Sabi, dinidispose na nga lahat ng computer Gusto mo? Bili mo na lang yung isang unit, 30 plus lang. Hindi kaya. Na akong pera. Wala. 1 year to pay. Uy, sorry. 1 year to pay? Magkano? Alam mo ginawa ko? Ang ginawa ko? Ma, pwede ba nating bilhin yung computer? Uy, shoutout kay mama. Supportive. Ay, promise, sabi ko sa'yo. Yung cellphone, yung computer, si mama. Oo. Uy, sa totoo lang, pati itong kusina. Ha? Noong umpisa. Di ba, lupa lang to Si mama nagsabi sa akin, nung mo lang mag-vlog. Sabi niya, pagandahin na natin yung kusina. Pagandahin natin. Yung tiles yan, kami bumili sa Balintawak niyan. Siya. Oo. Yung ano. Red na tiles na yan. Yung grape, may yung bricks dyan. Yes, oo. Kami bumili niyan. No, talaga support. Pinabubungan ni mama. Magawa kami ng ganyan. Yung initial talaga na kusina, si mama talaga yun. Kasi wala man akong pera So, sinuport ka? Oo, sabi ko, bagay. higit pa doon, ang support ang binigay sa akin ni mama was, okay na yung family business namin. Pwede na uli kami mag-operate. And mind you, medyo matagal to Kasi at the time, medyo matagal lumabas yung mga resulta from the government pa yun Wala pang ibang mga testing facilities nun Tama. Or kung meron man, matagal din. Tagal. I think, basta mahigit 1 buwan bago dumating yung resulta. Sabi ko kay mama, at the time may pumasok ng pera before nun. Una kong sahod was $3, I think. $3 ba o $7? Basta not more than 10. Not more than 10. Talaga alam yan. Tapos, kailangan pala $100 para ma-withdraw So, hindi ko malaman kung totoo. Alam mo yun. Pero, sumunod na buwan, kumita na uli. Yung kita niya was not that big. Pero, from $0 to $3, hanggang napunta dito. This is ad revenue. Ad rev to. Punta dito. Sabi ko, pucha, may potential tong lintik na to Punta ako kay mama. Ma, tignan mo. Ito yung kinita ko ngayong buwan. Gusto ko pareho yung tono. Ito yung kita ko. Ito po yung kinita ko ngayong buwan. Okay lang ba mag-focus muna ako dito? Walang isang segundong pagpo-post si mama. Sige. Sige. Kasi kung sinabi ni mama sa akin na hindi kailangan kita sa family business, wala tayo dito. Gagawin mo. Gagawin ko yun. Oh. Gagawin ko yun kasi kailangan ng tulong ng family business Tama. Kailangan ng tao doon na huwag kakatiwalaan, di ba? So, hindi lang suporta sa pagbibigay, talagang hinayaan niya ako. Kasi promise, kung hindi sinabi ni mama na okay lang. Wala Walang tayo Ninong Rai. Wala tayo dito. Ganyan ba talaga? Was it like that always with your mom? Yeah. Ganyan parate? Hinayaan nga niya lang ako mag-culinary kahit ayaw nila kasi naniniwala sila sa akin kahit sabihin mong siguro kasi, hindi ko alam kung anong thinking nila. Kasi at the time, nung nagka-college ako, hindi ka pwedeng kumuha ng course na hindi nursing. Tama. At the time, di ba? Subok na. Mag-Amerika ka, mag-ibang bansa ka, ito yung sahod mo, ganyan. Hindi ka pwedeng kumuha ng art courses kasi walang pera dyan. Narinig na natin lahat yan. Marami nakakarinig dyan. Oo, marami nakakarinig yan. Pero nung sinabi kong gusto kong mag-culinary arts, sabi ng tatay ko sa akin, alam mo anak, di mo naman kailangang... Tatay ko nagsabi nito. Pero syempre, desisyon nila mag-asawa yun Sabi ng tatay ko,
Alam mo anak, di mo naman kailangang magbayad ng mahal para matuto magluto eh. Pero sige, pinayagan nila ako mag-culinary. Kahit sabihin mong bagsakin ako, ay pucha, sabi ko sa'yo, kahit PE, nire-remedial ko. Alam mo yun, sobrang bagsak talaga ako. Hindi, joke lang sa PE, wala po remedial sa PE. Pero, baka maraming maniwala eh. Pero wala talaga, as in, bagsakin talaga ako. To the point na third year high school, nag-summer ako sa labas para makapag fourth year ako dun sa same ano namin. Kasi bagsak talaga ako sa English. Bagsak talaga. I do not know why. The language is very natural to me. Ganda naman. Yes. Oh, yeah, I feel it. Yes, you feel it, I feel it as well. They didn't feel it. Kasalanan ng eskwelahan. So bagsakin talaga ako. Gets. Pero siguro hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip ng magulang ko at the time. Siguro sinabi lang nila, yan mo nang kurin ng anak natin yung gusto niya kasi pag hindi niya gusto, magbubulak-bulang yan. Babagsak ng lalin. Siguro, ganon. Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam yung nangyaring conversation. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero ang nagmamatter naman ata, nag-agree sila. Alam mo yun? Malupit doon, ha? Wala akong backup plan. All in. Oo, sobrang bobo ng tingin ko sa sarili ko ni hindi ako nag-apply sa colleges kahit saan. Yun lang. Pupunta sa mga school yan UPCAT, yan. UST, ganyan. Magbabayad ng 500 yung mga ulul kasi gusto nila mapasa lahat tapos mamimili sila. Pipili. Kasi may choice naman talaga yung matatalino Alam mo yun? Tama. Lahat ng lumapit na entrance exam, pinasukan nila 500 yun dati at that time. Siyempre, mga magulang, bigayan. Diba? Kasi nga naman, at least may choice ka kapag dumating na yung panahon. Ako ni isang ganyan, wala akong kinuha. Wala talaga kasi alam ko, di ko naman, yan eh. So, hindi ko papasa dyan eh. Nag-decide ako na mag-culinary at the help din ng guidance counselor namin. Kasi may gano'n yan, may usap yan, may talk yan. Sabi sa akin, ano ba gusto mong gawin? Gusto kong magluto. alam mo na. Oo. Gusto kong magluto. Eh di kumuha ka ng HRM or culinary arts. Ito yung mga options sa mga school. Bigay niya sa akin listahan. Tapos nakita ako doon. De La Salle, College of St. Benilde. Sabi ko, pucha, maglalasal ako. Hindi ko nga kinuha yung entrance exam nun. Oo. Ang bobo-bobo ko para makapasok ko doon. Pero at the time, aware na ako na separate entity sila. Pero dito yung art courses. Quick tangent lang bago ituloy natin. Ba't ganun yung pagtingin mo sa sarili mo? Kasi nire-reflect ng grades ko alam mo yun? Malinaw talaga. Yeah. Pero pare, pagkausap kita, you're one of the smartest people I've spoken to. Shoutout sa mga teacher. Pare, ADHD kami ni Chinky nag-usap. Pareho kaming bagsak. Tama. Makaunlad si Chinky. Tapos wala. Talagang ako yung lumalabas sa classroom. So parang yung pag-measure ng kung ano yung matalino dati, hindi mini-measure kung yung iba So, yun, naapektuhan rin yung pagtingin mo sa sarili mo. Ganito kasi na-realize ko dyan Aware naman ako sa fact na hindi ako magaling sa academics. Pero kasi, if something cannot be measured, it cannot be improved. Tama. Grades can be measured. Therefore, it can be improved. Ngayon, kung yun lang yung metric nung panahon na yun at wala nang iba, wala akong magagawa. Wala akong magagawa. I mean, pwede ko sabihin na, mas matatalino pa ako sa inyo. Asa ng pruweba? Wala. Wala talaga. So, matagal ko nang tinanggap na pagdating sa academics, mahira talaga ako. Pero merong isang aspeto ng school na hirap nila akong matalo. Essay. Magaling magsulat. Oo. Eto po siya, naalala ko to. Naghaharot-harot ako nun sa Filipino. Shoutout kay Miss Concepcion. Oo. Na naging Mrs. Castillo. Really? Oo. Alam mo yung story. Bata pa siya noon na teacher. Alam mo naman pagka-high school nakakita ng batang teacher. Medyo... Yes, alam mo. Yes. The term is kinakayan-kayanan. Yes. Pucha, ang harot ko noon. Ay! Ang ginagawa ko noon was masking tape. Masking tape. Ubusin namin yan. Gawin namin bola. Tapos yung matitirang bilog, iti-tape ko doon sa upuan, sa likod ng aklan. Pre, ikaw naman! Aliyup! Gumaganon-ganon kami. Edi, nadidistract siya. Pucha, pinalabas ako. Alam ko, there was some point na sinabi niya pa sa akin na kung di ka lalabas, kainin mo yung bola na yan. Hirap yun. Kinain ko yung bola. Kinain mo yung bola? Kinain mo yung bola? Yung tape. Kaya palang lakas ng chan nito So, kung di ako nagkakamali Tapos, syempre, hindi maganda yun. So, pinalabas niya ako. Sabi niya sa akin, papuntahin mo magulang mo.
Ayoko. Ayoko siyempre. Mayayari ako. Kinabukasan, Mr. Reyes, asan ang magulang mo? Ay, wala po eh. Ayan. Sige, lumabas ka muna dito sa klase ko. Hindi ka makakapag-Filipino hanggat hindi mo pinapapunta ang magulang mo. Which was weird para sa akin. Kasi pwede niya namang isamon yung magulang ko eh. Tama. Susulat lang siya ng something. Hindi ko alam kung bakit eh. Tapos meanwhile, habang hindi ka pumapasok sa Filipino, gusto ko magsusulat ka ng 5 back-to-back essay tungkol dito sa subject matter natin. Gano'n. Putang ina, maning-mani sa akin. Hindi ko talaga pinapunta yung magulang ko hanggang dulo. Oh. Kasi nag-essay lang ako ng essay. Kung di ako nagkakamali, ang conclusion ng storya na yon, pinabalik na lang ata ako sa classroom. Kasi humupa na yung galit. Ang tagal eh. Siguro 3 linggo akong di nagpipilipino eh. Oh. Essay ako, araw-araw. Oo. Maano ko magsulat. Yun yung bagay. Na-acknowledge niya ba yun? Na parang, Hindi ko alam. you didn't know. Hindi ko alam. Pinasa mo, ang nangyari, wala nang magulang, pinabalik ka. Parang ganun eh. Baka natuwa, parang, uy shit, magaling siya magsulat. O kaya, baka, tangina, matigas ng batang to. Sige na. Tara na. Ano pa akong gagawin? Hindi, at saka baka mamaya kasi, mayari din siya ng mga ibang teachers. Kasi, uy, papasukin mo na yung bata. Ang hindi ko lang talaga maintindihan sa storya na yun. Siguro may missing piece lang. Pero bakit hindi niya sinamon? Alam mo yun, pwede naman magsulat sa magulang directly. Hindi ko alam kung bakit. I don't know why. Hindi ko talaga alam. Pero yun yung storya. Alam ko magaling ako sa essay. Alam ko magaling ako magsulat. Oo. Pero hindi enough yun para tumaas yung grades ko sa math. So going back sa Benil, di ba? Again, thank you for, yun ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi mo nakita yung Benil. So, ano nangyari sa Benil? Sabi mo, di ba, culinary, pumayag na. Oh. Uy, Benil. Uy, Benil. Tangina, the first term pa lang, bagsak na agad ako. Oh. Kasi hindi pala luto agad yun. Ang main na luto pala namin ay before mag-second year. Tri-sem kasi kami. Kailangan mo mag-first. Oo, kailangan ko muna mag-minors. Tangina, naalala ko talaga to. Puta. Di, hinatid ako ni Mama. Sabi ni Mama, hatid ka sa school. Okay, hindi ako mag-LRT. Puta, nagkaligaw-ligaw kami. Nakapunta kami Makati. Wala pang waste ng panahon na yun eh. Wala pa nga. Naligaw kami. Nakapunta ako nalita ko sa first period namin which was algebra. Gusto kong sisihin si Mama kung bakit ako bumagsak. Pero ang totoo, wala naman ako naiintindihan sa lintik na subject na yun eh. Ngayon, kinabukasan, diniscuss ngayon, quiz kinabukasan. Si Sir Jacobo, yung makalimutan niya. Sir Jacobo. Naalala mo sila? Oo, syempre. Quiz daw, quiz. Ganyan. Sabi ko, at the time sabi ko, Mama kasi, nalito ko kahapon, kaya di ko tuloy alam yung isasagot. Hindi ko naman talaga alam kahit anong mangyari. Naghanap lang ako ng sisi nun. Tapos, si Jay. Ano yun? Yung mga klase mong nerd na mapabait. Yes. Matalino. Solid. Dito siya sa harap eh. Dito siya. Ito yung row namin eh. Dito siya. Ayun na, Popia. Speaking siya sa akin ganyan. Ayaw. Tangina, sinipa ako yung... Popia! Tangina, ginanon niya yung papel niya. Puta, nagkuyakim ako, matanglawin eh. Tinignan ko yung papel niya mabuti. Pagkatingin ko, yun pala kopya ako. Tangina mo, gago. Sige. Tapos, magpapasa na ng papel. Hanggang number 6 lang atay na kopya ko. Pasa na siya. Siguro pinasa niya lang kasi puta, baka mahuli kami. Tama. Oo. Kailangan perfecto. Kasi kapag di ko nasagot yung 7, 8, 9, halos bagsak pa rin ako dito. Tama. Sinubukan kong sagutin. Base sa sagot ni Jay. Okay. Naalala ko to. Diniscuss namin to nung high school. So medyo na-gets ko. Gets mo. Yung transposition lang eh. Transposition lang naman. Oh. Pero ang weird doon, bakit yung mga sagot na binigay sa akin ni Jay, ang variables ay A, B? Yung sagot ko ay XY. Ang variables. Okay lang yan. Pinasa. Putang ina, kinabukasan. Mr. Reyes, tayo. Tayo ako. Yes po, sir. Bakit tama yung sagot mo para sa set B, set A ka? Putang ina. Shit. Ako lang talaga nakatayo at buong klase nakatingin sa akin. Ay, shit, sa harap. Nakakaya din yun. Hindi, tinatayo lang ako dito tapos lahat talaga ng tao nakaano sa akin. Shit. Tangina, wala kang lusot doon. Wala. Makatingin lang akong ganyan sa kanya. Nangopya ka ba, Mr. Reyes? Opo, sir.
kanino ka nangopya? Ayun ang hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin kung kanino ako nangopya. Hindi ko mang lalaglag. Hindi ko lalaglag. Puta ka. At least, kawawa naman. Hindi naman niya kasalanan. Running for Dean's Lister yung tao. Running for? Dean's Lister, tapos ilalaglag ko. Pinakopya na nga ako eh. Eh di wala na nagpakopya sa akin nun. At least mabait ka. Oo. I mean, wala naman ding benefit sa akin kung manlalaglag ako eh. Alam mo yun? Pero hindi lahat ng tao ganyan. Pero kasi, kung... Eto hindi ko lang sure. Pero kung sasabihin niya sa akin kung sino yung nagpakopya, hindi ako mape-penalize o siya mape-penalize. Baka ginawa ko. At the time. Hindi ko alam. Pero wala lang akong nakitang benefit kung bakit ko gagawin yun. Pero kung meron ako nakitang benefit, puta, lahat. Survival. Hindi, survival di ba? O sige, alam mo naman, di ba? Alam mo naman na pinag-usapan natin nung first day natin na kapag ikaw nahuling cheating, diretso ka discipline office, tapos hindi na kita tatanggapin sa klase to. Yes po, sir. You may go. Right then and there, wala pang midterms yun. Pinalis ako. Puta, ginawa ako doon. Nagpakalbo ako. Pakalbo ka? Oo, nagpakalbo ako. Oo, promise. Ano yun? Right then and there. Kasi, pagkalabas ko doon, at sa mga klase ko, wala akong tambay. Ang gagawin ko, diretso ako sa... Pakalbo ka? Oo, diretso ako sa Roman Edge Barbershop. Parang, alam mo, parang nag-break. Yung babae. Ganon. Binibreak na. Wala nang book. Nagpakalbo ako. Tapos nawala yung patilya ko. Hindi na tumubulo yung patilya ko dahil doon naalala ko pa talaga. Pakalbo ako. Tapos balik ako sa classroom. Makati pa yung leg ko noon, puta. Oh, Mr. Reyes, di ba drop ka na? Ay ko, sir, technically naka-enroll pa naman po ako eh. Pambawi lang pang next term. Parang ganon. So medyo nang inis na lang din ako. Alam mo yun? Parang ganti-ganti na lang. So bagsakin talaga ako. As in, there was a time nung college na ang units ko lang was 8 or 9. Kasi lahat ng prerequisite binagsak ko. Pero pare, ang ganda kasi ng contrast na to na ninungray ka na ngayon na naririnig ng tao na sobra kang nahirapan sa academics. Yeah. Like, kung titignan mo kung ano ka ngayon, kung napapanood, nahirapan ka ng ganun. So, anong naging determining? Kasi kung if you're just most people, ganun na yung pagtingin nila sa sarili nila, baka yun na yun. Ito na yung direction mo. Pero naging ninungray ka eh. Ano, sa tingin mo, ano yung magiging factors na, ito yung nangyari, kaya... Kasi maraming tao, mababasag na yung confidence. Nila sa sarili, diba? But hindi sa'yo. I was getting my confidence elsewhere. Kasi ito, hindi ko masyadong dinidiscuss nung, nahihiya nga, kinikilabutan nga ako. Ayoko i-discuss tong bagay na to talaga. Kung komportable ka. Yes, pero at the time, this was 2006-2007, very active ako sa isang forums. Mga batang hindi nakakaintindi ng forums. Yung forums po ay parang Facebook group ngayon. Facebook group. Yeah. Kumbaga magkakasama kayo within the same interest. Nagsusulat ako. Tagalog yung sinusulat ko na love story. Love story. At nakatatlo ata ako yung ginawa ko. And yung pinakahuli kong ginawa, sobrang ganda. It was the most read na work doon sa subcategory ng forums na yun. Wala pang Wattpad nung panahon na to. Pero nung nagka-Wattpad, ninakaw yung akda ko nilagay sa Wattpad. Nilagay din sa iba't ibang forums yan, ganyan. And I really didn't mind kung hindi ako nakakredit. Kasi hindi naman yun yung point ko eh. Anonymous nga kami dun eh. Alam mo yun? So, well, anonymous pero username ko, buong pangalan ko. Alam mo yun? Anonymous rin. So, dun ko nakukuha. So, aware ako sa fact na I am good with some things. Some things. And other people, maybe, hindi sila ganun kagaling dito sa bagay na to. Why do you get emotional when you think about it? Hindi ko alam eh. Siguro hindi ko na lang kasi nakikita yung sarili ko na katulad ko pa yon, yung batang yon. Alam mo yun? Malayo na ako eh. Malayo na ako eh. Hindi mo nakikita yung sarili mo. Na parehas, ibang tao na ako ngayon. Ibang tao na. So pag tinitingnan ko siya, medyo na-forgive ko na yung bata na yun sa lahat ng katarantaduhang ginawa niya. Pero, hindi na ako yun eh. Hindi na ako yun. Hindi naman sa nagiging emotional or what. Pero it's rather like, ayoko lang mabasa ng tao yung ginawa ko. Sobrang cheesy noon. Sobrang, hindi siya ako. Hindi siya ako. Pero, sabi ko sa'yo, isa rin sa dahilan kung bakit ako bagsak-bagsak nung college. Kasi nasa LRT ako, papuntang Vito Cruz, galing Monumento. Bandang Quirino, may maiisip akong magandang twist dun sa susunod na chapter. Gagawin ko doon, hindi ako bababa Vito Cruz. Bababa ko EDSA. Kasi ako LRT. Papunta North Avenue. MRT na, papunta North Avenue. Sa Starbucks sa Trinoma, yung open, doon ako. Pwede pa mag-yosi dati. Sa labas doon eh.
Habang nagsusulat, doon lang ako, nagsusulat lang ako doon. Yun yung ginagawa ko. So alam ko na 99% ng mga klase ko hindi kayang gawin to. Pero ako, hindi ko rin naman kayang gawin yung ginagawa nila. So kanya-kanya lang tong bagay na to. And sabi mo, doon mo nakukuha yung confidence mo. Do you remember the moment na parang... Kasi ako, kung ako yun, sabi ng teacher sa akin yun, sa harap ng tao, bagsak. Natatandaan mo yung moment na, hindi, meron din ako. Like when you were reading or when you saw the reactions. Bago ko pala sagutin yan, merong isa pang moment nung high school ako na muntik na akong tumigil magsulat. Kasi nagsusulat-sulat ako sa likod ng note. Alam mo yung puro academics dito, sa likod kung ano ng drawing na. Ako hindi drawing. Yung mga sulat na kung ano-ano yan. Nakita ng kaklase ko. Tapos, pinakita ng kaklase ko sa English teacher namin. Tapos, binasa ng English teacher namin sa harap ng klase. Pahiyang-pahiya ako nun. Hindi nila tiningnan yung work as it is. Tiningnan nila yon na ako yung gumawa. Yung bagsakin yung gumawa, feeling ganyan, feeling ganito. Wait, binasa niya in a way to show that it was good or binasa in a way to... Tumak. To mock a teacher? Yeah. Sinong teacher niyan? Shoutout kay Sorry ha. Gets ko naman. Some teachers don't deserve to be Mali yung ginawa niya. Mali yung ginawa niya na yun. Mali talaga. To mock? Yeah. Wait, that could be damaging ha? Pero hindi ako na-damage nun. Kasi? Nagpatuloy pa rin ako I mean, naging secretive lang ako. Mas magaling lang ako magtago nung ginagawa ko. Diba? So, kung ano yung nagbibigay sa akin ng confidence nun, well, kitang-kita ko yung mga magagaling na akda doon sa forums na yun. Mas marami yung views nung akin. Mas marami yung comments na ang haba nung thread ko. You found your measure. Oo. Yan ang measure. There was something that measured. Oo. And it was the forum. Yes. Merong it wasn't academics. It was the forum. Merong isang bagay na kayang bilangin. Alam mo yun? Na pruweba. Tapos, as early as that, I was like 17, 18 years old. May haters na ako. 17? Oo, doon sa forums na yun. So magaling ka na. Hindi. Kung bakit may haters, nakakatawa to Meron pang isang writer na naging magkaibigan kami. Hanggang ngayon magkakilala kami. Dalawa kami nagsusulat ng ganong klaseng storya. Na, siguro for the lack of better term, very Wattpad. Yung parang love story? Love story na sabi na Tagalog na medyo... What's the term? But that's such a nice surprise about you. Di ba? Dalawa kami. Tapos hinihate kaming dalawa nung mga authors doon sa subforum na yun. Kasi, malupit kayo. Hindi. Ano? Kasi, ang basura nung gawa namin. And yet, ang dami nagbabasa. Oo! Ang daming typo, may mga ganyan, may mga ganto. Technically, wala. Technically. Hindi, pero story, nandyan. Nandun. May puso, may storya. Parang ganto. Kung saan nagsusulat yung mga authors na yon, mali yung market doon. Oo. Masyadong malalim. Masyadong magaganda yung mga ginagawa nila. Masyadong thought-provoking. Yung amin, love story lang na basura Alam mo yun? So, mas madali siya na-consume. Mas madali. Parang gato yan Para kang nagpapanood ng Oppenheimer sa mga taong nanonood ng Mara Clara. Tama. Magkaiba yung, hindi ko sinasabi na mas angat yung isa sa isa, hindi yun. Pero magkaiba yung hinahanap ng dalawa. Iba yung market. Oo. Iba yung market. Parang nagpalabas ka ng sports sa prime time or parang sports channel pinalabas mo telenovela. Para kang nasa Zumba na may mga lola tsaka tita doon tapos nag-play ka ng Dota live stream. Ganon na lang. Ano yan? Parang mga lola. Zumba ba to? Ano yung push? Hindi ko alam yung push na yan. So, nung time na yon, doon ko siya, dalawa kami. So, medyo ini-echo chamber namin. Parang circle jerk kami dalawa. Inaano lang namin yung isa't isa. Na parang, tinan mo yung mga yun. Ako nga, bagsakin ako mga ganun. Alam mo yun? Nakakuha ako ng something doon. Tapos, there was even a time na merong isang group of students from UST na pinuntahan ako. Kasi anong nangyari nun, merong isa pa, si Edgar, nagsulat siya ng isang libro na pinrint niya, tapos kumalat siya sa UST. Naalala ko pa yung title, di ko nila sasabihin, matitrace nyo lahat. Wag. Sige. Tapos, may kumontak sa akin na isang grupo ng mga estudyante saying na, nabasa namin yung gawa mo. Ang galing mo, baka pwede tayo magkita. Ano siya parang mga 7 yun. 7 na students. Naalala ko pa yung mga itsura nila actually. Naalala ko pa yung pangalan ng dalawa sa kanila. Pero nagkita kami noon. Nasa hotel ako noon.
Sabi magkita, sige, kita tayo, ganyan. Kasi fan meet yun, pucha. Fan meet yun. Tapos 7 tao yun. Saan yun? KFC sa may Libertad ata. Buendia. Hindi ko maalala. Basta doon. Isang fast food doon. Ako kami nagkita. Tapos, nagpa-picture sila sa akin. Oh, ang weird lang. Pero hindi nila nabasa yun sa forum. Sa basa nila yun somewhere else. Pero kasi, yung nagsulat ng libro, si Edgar, ni-reference niya na ako yung nag-inspire sa kanya. So, hinanap nila ako. Nung mga fans ni Edgar, hinanap nila ako. Credit kay Edgar, ha? Like, he had the integrity to credit someone. You. I mean, hindi naman talaga to credit. Kasi wala naman siya kinuha sa akin or what. Pero na-inspire siya sa'yo. Yeah. So, nung nangyari to, ano na ako nagtatrabaho na ako nito. So, slow burn yun mula early college hanggang nagtatrabaho na ako or nag-OJT ba ako at that time. So, parang ganun. So, slow burn talaga siya. And this is your source of confidence at the time? At the time. Would you say kung wala yun, baka iba na yung... What do you think? Kung wala yun. Alam mo, naalala ko, nag-apply kami ng kaklase ko, shoutout kay Derek, sa isang malaking... Pagpalagay na lang natin na komisaryo ng mga baked goods. Malaki to. Alam mo itong pangalan na to, pero di ko nila sasabihin. Nag-apply kami doon. Meron isang tanong doon na written weird Isang tanong doon kung ano yung greatest achievement ko sa buhay. Putang ina ka, liit-liit nung space. Ikukwento ko sa inyo yung greatest achievement ko. Parang kasya lang dito. Address nga namin, hindi kasya dito In-istorya ko hanggang likod. In-istorya ko yun, yung pagsusulat ko. Hindi ako natanggap. Parang banda. Ano to? Ano yan? Pakialam ko dyan. Alam mo yung mga memes nakikita natin sa social, spell betrayal, tapos drinowing si Sasuke. Sige, touchy, spell love. Parang ikaw yun. Medyo. Yun. Yung parang you draw outside the lines. Yung ano. Siguro. I don't know. And so you're saying, pero kung wala yun, kung walang measure, kung wala kang pruweba, kung wala kang mga forum na yun, parang sinasabi mo, it feels significant. Parang naging anchor, pundasyon mo yun significant yung bagay na yun. Kasi may pundasyon. During a time, sa kapanuhunan natin, na wala pang measure kung mahusay ka ba talaga dito. Yung alam na nilang akademya And mga 90s tayo, alam natin yun Ako pare, gets kita Pareho yung takbo ng utak natin There was a point nung college. Ito, story na naman to. Sinabihan ako ng teacher ko na mediocre akong tao. Sabi ng teacher, mediocre. Professor to. Kita mo, naaalala natin mga sinasabi ng mga mga nurturers natin. Teacher ko rin, pinatayo ako, sinabi, what's wrong with me? Kasi papatransfer ako sa kabila. May kwento din ako, may mga ganong, not everyone deserves to be teachers. Yeah. Pero go on. Ang nangyari sa akin noon was, late ako pumasok. As usual. Actually, karamihan naman ng bagsak ko talaga, late and absences So, late ako. Tapos, pagdating ko, nagsisimula ng mag-distribute ng ng papel. Kasi may exam pala kami. This was the time nung sobrang specific nito. Ewan ko may makakaalala pa nito. H1N1, bird flu. So, marami time na maraming walang pasok. So, since TRISEM kami, mas compact. Alam mo yun? So, ang nangyari pala nun was midterm exam namin yun. Pero right after that, kailangan niya mag-discuss ng lesson. Kasi sobrang compact na nga Parang 2 linggo, 3 linggo ata na wala ng pasok at the time. Dumating ako late. Pagdating ko, nagmi-midterm sa sila. Nilagyan ako papel. Pagtingin ko dun sa papel, binasa ko talaga ganyan, tapos tingin ako sa mga putang ina. Ito yung tanong. Isang tanong lang siya. Tapos sasagutin mo siya ng medyo mahaba. Isa lang yung question niya. Ang question niya was, gumawa daw kami ng kabaliktaran ng 7 habits. Or I think it was framed like, gumawa daw kami ng 7 habits of highly ineffective people. Sabi ko, what? It's interesting. It's interesting, pero sabi ko, ito ang midterms namin. Tapos tinignan ko yung mga klase ko. Puta, lahat sila nakadokdok talaga. Sulat sila. Nagsusulat talaga sila. Sabi ko, kinwestiyon ko yung sarili ko. Ako lang ba ang nakakakita na ang shallow nitong bagay na to? Why do you see it as shallow? Hindi ko alam. Ayoko nga siyang sagutin Ayoko siyang sagutin kasi hindi yun yung ine-expect ko. Na, really, gagawa lang kami ng kabaliktaran neto. Tapos lahat talaga sila, seryoso. Kasi medyo terror yung prof na yun. Seryoso. Sige na. Sulat. Sagot ako. Ay, pucha. Sagot. Interesting. Oo. Mabilis. Tapos na ako.
Puta lahat sila nakadukdok pa rin na ganun. Nakaganyan pa rin sila. Sabi ko, ba't parang hirap na hirap sila? Ano ginawa ko? Tinignan ko yung papel nung katabi ko. Naalala ko to. Si Amy. Amy. Tinignan ko yung papel niya. Pangalan. Oo, medyo. Nagre-register yung pangalan sa akin kapag mga 10 years na, pero yung mga kahapon di ko maalala. Hindi mo pa, okay. Good. Tinignan ko yung sagot. Itong particular na tao na to, on time yan. On time meaning hindi siya nade-delay. Hindi siya na-delay sa subjects na ibig sabihin, walang bagsak yan. On point yan. Oo, matalino yan. Tinignan ko yung sagot niya. Medyo malapit naman yung sagot namin sa isa't isa. Tinignan ko, binabasa ko. Ang ganda magsulat eh, kaya basang-basa ko kahit malayo eh. Pero bakit parang hirap na hirap yung iba? Okay. Okay na ako dito. Ako yung huling umupo. Ako yung unang tumayo. Tayo ako. Magtayo ko, dala ko na yung bag ko. Kasi midterms eh. Hindi ko alam na may klase pala after. Ano yung bag ko? Sir, tapos na po. Sabi kong ganun sa prop ko. Pagkabigay ko sa kanya, puta itsura niya. Insulted yung itsura niya. Parang may ginawa akong something. Mali, oo. Hindi niya patitignan yung papel ko, patitignan. Oo, ganun. Si Sir. Oo, si Sir. Gumano siya na parang... Si Terror. Oo, parang... Diring-diri siya sa... Ako naman, hindi ko magets. Anong problema? Tapos sabi niya sa akin, kinuha niya yung papel ko. Sige na ako, nagmamadali kang umuwi ka na. Problema nito. Di labas ako. Pacing lang ako sa labas ng classroom. Tapos, may lumabas na yung kaklase ko, si Batista. Yung tawag namin sa kanya, malaking lalaki. Batista. Alam mo na yun. Kasi malaki. Oo, malaking tao. Oo. Sabi niya sa akin, gago, galit na galit si Sir sa'yo. Ay ko, bakit? Kasi may klase pa nga tayo after ng midterms, nagmamadali ka daw umuwi. Gago, di ko alam. Kararating ko lang. Di ko alam talaga. Tapos sabi pa niya, yung mga taong katulad mo daw na mediocre na tao, walang mararating sa buhay. Mediocre daw kasi yung mga sagot mo kasi nagmamadali ka daw umuwi. Ganyan niya ako. Did he even see what you wrote? Siguro at that time, binasa niya na. Baka binasa niya na. Or baka pucha. may kulay na eh. May kulay na. Kasi pre, binasa ko yung papel ni Amy. Malapit naman yung sagot namin sa isa't isa eh. Alam mo yun, di ba? Sabi ko, di ko talaga alam pre. Ano, babalik ba ako? Gago, di ko alam. Galit na galit si Sir sa'yo. Di ba, balik ako. Kasi tapos na eh. Parang nag 5-minute break lang para lang may ibang hipa tapos. Ganyan. Balik ako. So, hindi niya ako na-recognize buong klase. Aside dun sa huling-huli sa amin, Mr. Reyes, see me after class. Na tayo sa office ko. Punta ako sa office niya. Pucha, ganun din. Kung ano yung sinabi niya sa harap ng mga klase, sinabi niya sa akin. Sabi ko, sir, pasensya na po, hindi ko po alam, kararating ko lang po talaga. Wala po akong ibig sabihin. Kasi parang isa sa mga niraise niyang point doon, gusto kong ipakita sa klase na ang bilis ko natapos yung exam. Parang ininsulto ko ata exam niya. Parang ganun ata yung So he made it about himself. Siguro. Ininsulto yung exam mo. Oo. But it's not about you. Oo nga It's about making sure these kids are nurtured. Tapos sabi niya pa, tapos papangit daw ng sagot ko, ang mediocre daw. Ano mo gusto ko sabihin? Sir, basahin mo yung papel ni Amy. Halos parehas kami rin sinabi. Mayayari ako doon. Hindi ko pwedeng sabihin yon. Kasi ibig sabihin, sinisilip ko yung papel niya. Baka sabihin, kaya mo lang nagawa yan kasi galing kay Amy. So sir, hindi mediocre yung sagot ko. Kasi sagot ng isang ano yan. Gusto mo sanang sabihin. Gusto ko sanang sabihin. Hindi ko na ginawa kasi mayayari ako doon eh. Tapos, I think... halos pareho yung sagot niya kay Amy. Ako na magsasabi para sa'yo, sir. Ako na nagsasabi, baka ikaw yung problema. Tapos right then and there, feeling ko nag-decide siyang babagsak na ako. May kulay na. So bumagsak ako nun. Bumagsak ako sa perdeb nun. Tapos, next term kinuha ko. Siya uli yung prof. Siya uli. Pero naipasa ko na. Naipasa ko na. Ano yung binago mo? Wala. Galing lang naman sa isang libro yung context ng buong ko. Yung nakukuha ko sa'yo, bro, ang dami mga punto when I think about yung measure ng talino nun. Hindi ka nagko-connect doon. Hindi siya... Siguro. Pero you're also telling me how, para sa akin, kung experience ko yun, pare, mahirap yun. Oo. Nakakabasag. Pero you're also telling it in a way na, ba't di ka nabasag? Hindi ko rin alam eh. Sa forum na yun ang sabihin mo, source of confidence. You're telling me, nasulat mo naman. Pero it seems like the system was against someone like you. At that time. Yes. Was it only those things that got you confident? Did you have other things that
kung hindi pa nangyari to, siguro nabasag ako? Or what were the determining things na hindi ka nabasag? Siguro kasi from the very start kasi, grade 4 ako una nagkaroon ng line of 7 sa Filipino. Grade 4 ka? Oo, una ako nagka-line of 7. Sa Filipino yun. Filipino. Oo, naalala ko yun. Yun ang mabigat, yung line of 7. Parang, kasi pag 80 ka, pwede okay, pa eh. okay lang eh. Pag nag-7 ka na, Oo. pag nag-74 ka na, malupit pag 70. Tama, oo. Pero yung line of 7 kasi na yun, I remember it correctly. Yung 69. May kaibigan. Uy, di ba sabi sa inyo, may kaklase rin ako nag-69. Di ba sinabi ko sa inyo yan? 69. Yung Sabi, paano nangyari yun? 70-0, di ba? Meaning, lumampas ka. May utang ka pa. Nag-plus ultra ka sa bagsak. Oo. Ikaw, mas malupit ka. Gag, hindi ko alam. Anong computation nyo para mag-69? Tapos iba yung pagtingin mo sa kaklase, putang na si 69. 69? Parang iba Gagi, yan. ang lala nun. Ang lala nun. Oo. 0-70, negative ka? Hindi ko alam. Paano mo na-achieve yung 69? Oo. May Yun ang, gagi, amazing yun. Hindi ko alam kung... Kasi feeling ko, kapag hindi mo pinasukan yung buong quarter, 70 ka lang eh. Tama. Paano ka magiging 69? Anong klaseng... May ginawa. May ginawa ka. Hindi ko alam. Mga teacher ng 90s, baka alam nyo paano yung computation. Paki-educate kami. Pero grade 4, nag-line of 7 ka, Oo. the system was against you. Yung source ng... Kasi, pare, ito sa mga whoever might be going through the same thing, Ninong Rai ka eh. You're saying this is Ninong Rai. When you look at what you're describing and kung saan ka ngayon, pare, Hindi nagko-connect? hindi Is that naman what you're hindi saying? nagko-connect. You made it. Something that otherwise could have broken a lot of people and do break most people. It didn't break you. Siguro ganito. Sabi ko nga sa'yo, grade 4 ako una nagka-line of 7. Before that, hindi. 82, 84. Di pa rin ganun kataas. Pero hindi ako nagkaka-line of 7. Pucha, elementary ka, nagka-line of 7 ka. Medyo, bobo-bobo mo nun eh. Ganun yung tingin sa'yo ng mga klase mo eh. Pero yung ano na yun, naalala ko yung moment na yun kung bakit ako nagka-line of 7 sa Filipino. Shoutout kay... nagsumbong ako sa nanay. Hindi ako nagsumbong, nagkwento lang ako. Sabi ko na... sabi ng teacher ko, tanga daw ako. Ha? Hindi ko naman alam na ganun yung may reaction. Ha, ba't sinabi? Lumaki ng lumaki. Nagkukwento lang naman ako. Puta, kaya di na ako nagkukwento eh. Tapos, nung nagkaharap yung teacher, tsaka yung nanay ko, ang sabi ng teacher, hindi ko sinabing tanga. Ang sabi niya, nakatanga, meaning. Ganon. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Try to Gumawa get na lang away siya. with it. Tapos siguro vengeance siya. So, ginawa niya ako 70, line of 7. Ito 78 o 77. Hindi naman bagsak. Pero yun na yung nag-set ng tone ng academics ko sa buong pag-aaral ko. Yun na talaga. Hindi na nabago. Kasi, ang na-realize ko noon, early on, bata pa lang ako, puta, pwede pala nilang baguhin yan sa gusto nila. Alam mo yun? Pwede pala nilang isulat kung anong numero gusto nilang isulat dyan. Ganun pala yun. So, parang nawala ng point sa akin. Naalala ko, nakasabay ko pa bumili ng isda dyan sa palengke ng bayan yun eh. Pinicturean ko pa yung paa niya eh. Pinicture ko yung paa niya. Paa namin, magkadigat. Pinicturean ko. Tapos pinost ko pa sa Facebook yun. Ito yung teacher na nang G7. Promise, nasa Facebook ko pa rin yun hanggang ngayon. Promise. I'm sure pwede ko pang mahuka yun. Pwede pa. Mahanap yung paa. Ikaw! Tapos pag nakita siya, ikaw! Chinelas ko yan. Tapos ito nakakatawa. Decades later, yung asawa niya nagpapapirma ng cookbook sa akin. Wow! Yes. Alala mo yun? I mean, I'm sure di alam ng asawa niya. Nagpa-shoutout. I mean, hindi naman siya. Hindi naman yung teacher. Siguro baka naaalala niya yung nangyari. Kaya yung asawa na lang. Anyway, pero ang ano nga doon, mula nung nagkamalay ako, alam ko nang mahina ako sa academics. So I never really tried. Parang gusto ko lang talagang mag-get by. Gusto ko lang matapos tong era ng buhay ko na to para maka-move on ako sa next. Kasi baka mahusay ako sa next eh. Sa? Next Next na era na mo. Next chapter. You're looking forward. Oo. Diba? Like, tayo na, school na naman. Sabi ko, bagsakin nga ako dito. Wala nang mangyayari sa akin dito. Parang gusto ko na lang magtrabaho na, baka doon mahusay ako. Alam mo yun? Pero, lagi akong motivated by joy kasi. Like, nag-enjoy ako magsulat. Kaya minsan mas pinipili kong magsulat na lang kaysa pumasok. Kasi there was this thing nga sa utak ko na pwede naman nila isulat kahit anong number na gusto nila isulat dyan. Bahala na sila eh. Na-reinforce pa to, pucha, ito, so, nalalaan ito. Na-reinforce pa to nung college. Meron kami, ang ina. Ilalaglag, nagtuturo pa kaya tong prof na to. Oh. Yeah, sabihin ko na. Oh. Kami subject, Jose Riz. Patungkol kay Jose Rizal. Yung prof namin, chill lang.
Turo, ganyan. Makinig ka o hindi, magpatawa ka o hindi, okay lang, ganyan. Isang beses, late yung prof. Ginawa ko, pinlay ko sa classroom yung Benjo at Batalyong Pitbull. Parody siya ng ng spar, oo. Parody siya ng 300. 300. Okay. Ano yan? Benjo, si Benjo, oo, mismo. Hindi ko. Alam mo yan. Ano yun? Ilonggo yun. Ilonggo dub na 300, pre. Ilonggo dub na 300. Tapos, anong specialty mo? Kicking fish, sir? Mga ganon. Ikaw? Ano specialty mo? Running rooster, sir? Nagi ba? Kauya bird? Specialty mo? Dancing bunny, sir? Nagi pagid ba? Cowboard? Kicking fish? So, pinlay ko sa harap ng classroom yun habang wala pa si Kasi may PC doon, tapos may projector. Wala namang prop eh. Alam mo yun? So, pinlay ko, tawa ng tawa yung buong klase. Dumating ngayon yung prop, si Fadul, sorry sir, dumating siya, tawa, ganyan. Tapos, cool pala tong prop na to. So, minsan, nagre-recite ako doon ng patawa, ganyan. Tapos, meron akong kaklase. Di ko na sabihin kung sino. Pero, naalala ko pa itsura niya nito. Sabay kami kumuha ng course card. Panahon namin, yes, course card pa. Hindi pa masyado lumalabas sa online yung mga grades. Ano yung course card? Leche! Sa card yun. Kukunin mo yung per prof, per subject. Doon mo makikita yung grade mo. Ang mataas sa amin ay 4. Ang bagsak sa amin ay 0. Pasang-awa ay 1. Ganun yung grading system sa amin. Di punta ako doon kay Padul. Sir, morning po. Reyes. Putang ina, 3.5. Ang taas. 4 kasi pinakamataas eh. Binigay sa 3.5. Oo, 3.5. Tapos maya-maya, lumalapit sa akin yung kaklase ko. Kasi, puta kayo na 3.5! Habang kong gano'n eh. So ngayon yung kaklase kong running for DL, na matalino naman din talaga at masipag. Pucha, 3 lang ata nakuha. 3 lang nakuha 3 lang nakuha niya. Si Sir Padul, binigyan ng 3.5. Ako binigyan 3.5 si... 3 lang. Basta ayoko na sabihin. Pucha, tapos, bakit 3.5 ka? Ako 3. Alam niya na hindi ako nagpe-perform. At alam niya na nagpe-perform siya. Lahat ng workbook, ginagawa niya. Lahat, oo. Sa yung Kaya niya sabihin sa akin, bakit ka 3.5? Ako 3 lang. Tama. Kasi alam niya at alam ko rin naman. Tama. Hindi ako nag-take offense dun sa ginawa niya kasi gets ko. At hindi ko rin naiintindihan bakit ako 3.5. Pucha, punta siya doon kay Sir Padul. Talagang tinanong niya ng straight. Nandun ako kasama ako kasi gusto kong marinig eh. Sir, bakit si Reyes 3.5? Ako 3 lang. Kinano niya talaga yung prop. Pucha, alam mo sabi ng prop? Ano sabi niya? Si Reyes. Nakakatawa yan eh. Gagi! Totoo yun! Totoo yun! 3.5. Oo! Pucha, ako 3.5 sa ako series. Pucha, hindi ko... Oy, Sir Padul, malaking check. Thank you, sir. So, parang kwento mo, parang nasa sa kanila lang. Parang may kwento mo kanina, parang yung feeling na nila, yung 78 na sinasabi mo, that was the negative one. Ito yung positive. Ito yung positive. Nakakatawa siya, 3.5. Thank you, sir. Salamat. Salamat. Ikaw hindi mo pinatawa. kung nag-play ka ng Benjo, Ilong parody, baka naka 3.2 ka. Pero to be fair hindi naman talaga nakakatawa yung kaklase ko na yun. Hindi naman. Hindi naman eh. So, meron akong thinking na sinusulat lang naman nila yung gusto nila. But you have these cool teachers. Yeah, naman. naman talaga. Sir Padul, shoutout sa'yo, sir. Shoutout sa'yo. Shoutout. Pucha, meron pa nga isa eh. Meron akong schoolmate na bully. Hindi naman bully, cool guy. Cool girl siya. Varsity, ganyan. Same school kami. So, taga Malabon lang din siya. Sabay kami pumapasok. May mga moments na hindi siya pumapasok. Tapos ako lang pumapasok. Pero every time papasok siya, nandun ako. Kasi as much as possible, ayoko rin talaga mag-miss ng klase. Tama. Ano to pinaka nagsasabay lang kami minsan yan pagka alas 7 na umaga yung pasok PE. Pasok kami. Si Sir Pitok. Alala ko to. Table tennis. Hindi ko mawari kung paano nangyari to na every time na pumapasok, basically ganito, na-drop ako sa subject na yun dahil daw sa late and absences. Pero yung kasama kong pumasok na mas maraming absences sa akin, hindi siya bumagsak. Hindi ko sasabihin na type ni Sir Pitok yung babae. Kasi yung kasabay ko na yung mas lalaki pa sa akin. So, medyo hard talaga siya. So, tropa yun eh. Alam mo yun? So, eto na naman tayo.
nagbibigay lang sila ng gusto nilang ibigay na ano. Na, Arbitrary lang tong numbers na to. Hindi nito nire-reflect kung ano talaga yung understanding mo sa subject matter o ano talaga yung performance mo. parang feeling lang. Oo, parang feeling Parang lang. this is Hindi lahat Sorry sa mga teacher hindi ko nilalahat Pero this is from your experience. Kasi Oo. pare, hindi mo pwedeng, you're not making this up. Oo, ito talaga yung mga pattern talaga, kwento. from grade 4 all the way to anong na to, anong year na to. College to first year yun. So from grade 4 to college, parang consistent yung na-experience mo. So hindi mo ko pwedeng sisihin. Hindi talaga. Kasi Na ganun yung kung tingin ko. dapat iba pero hindi May mga tropa akong teacher, nagko-compute yung mga yan, and I'm sure, mas maraming teacher ang nagko-compute kaysa sa hindi. Pero yun yung nangyari sa akin. Anong naging epekto sa akin nun? Di na lang ako nag-try. Hindi na lang ako nag-try kasi parang, bakit pa? Diba? So yung pag-aaral ko sa subject matter depends greatly on interest. Interesado ba ako dyan? Sige, aralin ko yan. Or yung fear na bumagsak ka. Naalala ko to, pinakahuling subject namin bago mag-OJT. Inteku, International Cuisine. Ang prof namin noon, bata-bata pa, na doon din gumraduate sa school na yun. Shoutout sa'yo, Chef Sab, Sabrina Gan. Alala ko to. Tropa yun. Tropa. Oo. Typical na subject, di ako nag-aaral. Nandun lang, pasok lang, luto. Sa luto ko nag-enjoy eh. Sa lecture, hindi. Kasi pasok lang, basta lang hindi bumagsak. Spucha, nagkaroon ng moment na nagkaroon ng cheating issue. Ang isang tanong, ano ang naaalala ko pa talaga to? Alam mo, sobrang weird. Ang talas ng memory ko from the past. Pero yung mga nangyari kahapon, di ko na nga alam. Inulam ko kaninang umagi. Really? Oo, may ganun ako. Sa ADHD rin to eh. Baka iba lang. Ibang tama. Baka yung long form mo, okay. Oo. Yung short, baka Yeah. hindi. Oo. Okay lang yun. The question was, ano ang ingredients ng tapenad? Tapenan. Oo. So, yun yung tanong. Isa tanong yun sa exam. Isang malaking chunk ng klase na nakaupo ng tabi-tabi at ilang scattered, pero karamihan dito, may sagot na patatas. Walang patatas ang tapenad. Walang patatas sa tapenad talaga. And alam ko yun. So, ang weird na marinig ko na may patatas ang tapenad. So, pumunta si chef na sinita kung bakit daw pare-pare. Wala umamin. Na nag-cheat, syempre. Diba? Nagkopyahan ng sagot. Nagalit siya. Alam mo, nung panahon namin, hindi ganito kadali ang culinary school. Napakadali na sa inyo ngayon. Sige, kung ganyan pala kayo, ibabalik ko kayo kung paano ako nag-aral dati. Do, hinirapan niya. Puta, natakot ako. Daw pwede bumagsak din sa subject ito kasi madedelay ako ng isang buong term ng isa lang ang subject ko. Hindi pwede to. Hindi pwede. Nag-aral talaga ako. Pucha, nagla-library ako mag-isa. Akalain mo yan. Nagla-library talaga ako. Na-imagine mo ba ako sa library? Nabasa akong ganyan. Ina mo. Gago. Ganon. Nagmamadali ka eh. Pag ADHD ganyan. Oo, nagmamadali ka. But wait, are you officially ADHD? Hindi Sa tingin mo? Yeah, nagpa-consult ako. Nagpa-consult ka? And do people know that? I mean, paminsan-minsan sinasabi ko. Pero mo. hindi, it's not something na ginawa kong personality. No, but meaning like at least meaning, you know what's why that sometimes, ako kasi pare, ADHD din ako. Chinky. Yeah. ADHD din. Parang pareho yung experience natin sa school. Kasi alam mo yung type na parang, ako yung sa school yung notebook, alam mo yung parang nag-drawing ka ng stick person, tapos pinapagalaw mo. Yeah. Parang yung ginagawa ko, parang pa-power. Parang hindi ko kayang makinig. Parang same. So, coming from that, yung patatas, anyway, nahirapan ka. Go ahead. Sabi niya, papahirapan daw. So ako, tangina daw, pwede bumagsak dito. Yun yung naging motivation ko. Ayoko lang bumagsak. Kasi putang ina, mayroon, babasa ako. Babasa at ang bilis eh. Mabilis ako magbasa. Scanning. Tapos, di dumating yung midterms. Putang ina. Sagot ako. Pasa. Putang ina. Babagsak ata ako dito. Puking ina mo. Dumating si Chef Sab nung next class namin. Nagbanggit ng mga pangalan. Alcantara. Cruz. Reyes. Nabanggit siya ng labing isa. I still remember, 11. 11. Tumayo kayong lahat. Tangina, tayo. Kapakot naman. Ang drama naman nung... Tangina naman! Ito na naman tayo. Ba't ang drama? Ang drama! Kala mo galing sa Wattpad. Tangina. Tapos ano sabi niya? Pinatayo you coming on. Oo. Go. Pinatayo kaming 11. Oh. Kayo lang ang pumasa ngayong midterms. Tangina niya! Mga ulol! Mga ulol! Pang Dead Poet Society. Oo, gago legit to ah. Akala mo talaga galing sa pelikula. Pero hindi, totoo yun. Kahit hanapin niyo yung Chef Sabrina Gan, ewan ko lang kung naaalala niya, pero Chef. ako naaalala ko ni Chef. Chef. Naaalala ko niyan. Sabi ko, putang ina, pumasa ako.
kaya ko pala mag-aral with the proper motivation. With the proper... Oo. Ay, yan ang nag-shift yung perspective mo. Pero kasi wala nang sense eh. Kasi huling subject ko na yun for college eh. Tama. Alam mo yun? Para mag-graduate. O para gumraduate ako, di ba? Pumasa ako dun. Pumasa ako dun sa ano na yun. Pumasa ako dun sa lintik na subject na Pero yun. hindi ka sumuko Hindi. Dumiretso ko lang. Oo, diretso Hindi ka lang. nagpa-apekto. Hindi. And you don't have that voice. Hindi, pwede ka kasing i-define nun eh. Nung Pwede. mga sinabi sa'yo at mga nag-i-experience mo dati. Nang tatanungin mo paano ko nagawa, puta, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ka nagpa-apekto. Hindi ko alam kung hindi ako nagpa-apekto o hindi ako naapektuhan. Magkaiba kasi yun eh. Baka mamaya masyado lang akong tanga para maintindihan ko na mabigat pala yung sinasabi nila sa akin. Hindi ko alam. O baka sakaling, alam ko hindi lang nagmamatter tong bagay na to. Hindi ko talaga alam. Ano no? Basta ako, sabi nga sa'yo kanina, ano ako eh, parang medyo objective-oriented ako eh. Ano objective ko? Huwag bumagsak sa subject na to kasi kailangan kong gumraduate. Yun lang. Gagawin mo yung makakaya. Gagawin ko yung makakaya ko. Ganon. And hindi rin naman ako pinakamagaling sa buong culinaries. Wala naman mga kaklase ko yan. Hindi rin naman ako, puta, natanggal nga ako sa ano eh. Sa Hyatt eh. Nung kinuwento mo sa akin, natanggal ako doon kasi... Sinabi. Oo, kasi... How old were you then sa Hyatt? Ilang taon na ba ako? 21? 22? 21. And this, yung trabaho mo doon sa Hyatt? Sa cold kitchen ako, banquet kitchen. Cold Kitchen, oo. Siyempre, tumutulong din sa hot. Pero kasi magkadikit lang yun eh. So, sinabihan ako noon ni Chef Cha. Sabi niya sa akin, Ryan, di ka nababagay dito. Masyado kang creative. Masyado kang creative. Eh, hindi, kasi pag nasa gano'ng establishment ka, puta, wala silang pakialam sa creativity mo. Kailangan sundin mo itong nasa clear book. Kailangan sundin mo itong standardized recipe natin. Parang balik eskwela. In a way, oo. Kasi bilang kusinero, wala talagang space para sa creativity mo at the start. Kailangan you work your way up para ikaw na yung nagsiset ng standard. Diba? Ganon. Hindi talaga gano'n sa umpisa. Pag sa umpisang trabaho mo, ano ka lang, sundalo ka lang. Sunod muna bago suway. Hirap ako doon. Sunod muna bago suway. Ayaw mo, hindi mo kaya. You wanna do it Hindi ko kaya. a certain way. Oo, hindi nila ako tinanggal, pero nung mareregular na ako, tinanggal nila ako pala, essentially, pero nung mareregular na ako kasi nag-resign si Chef Cha, ibang kusinero yung kinuha nila na regular na sa ibang hotel. Yun. So, essentially, nawalan ako ng trabaho. Iyak ako nun. Puta, yun yung pinakadelikadong motor ko kasi lumuluha ako no habang So, I don't know. Hindi ko alam kung So, bakit. hindi ka bagay. Sabi ng Superior ko. Si Chef Cha. Chef Cha. Hindi ka bagay dito. Masyado kang creative. Tama siya, natanggal ka sa trabaho. You're 21? 21-22. 21-22. Oo. Pero, 21. actually, base sa kwento natin, you were the youngest, was it head chef? Di naman youngest. Like young, you Pero, were young. but You were 24 ako noon. 24 ka. Pero, pare, 21 ha, let's look at the timeline. Ang nangyari kasi, nagkwekwentuhan tayo, head chef at 24. So, from that to that, Ano nangyari sa pagitan? Walang kinalaman sa pagluluto ang nangyari sa pagitan. So, at the time pala, no, nagkaroon ako ng isang taon na pahinga. Isang taon na pahinga bago magtrabaho. Dota lang ako. Hindi pa rin gumaling. solid. Tapos, at the time na yun, nagbablog ako. Vlog. Writing pa rin. Writing. You still kept Oo. the forums. Yes. Pero, doon, medyo sinubukan ko na siyang idikit sa, sinishare ko siya sa Facebook ko, ganyan. Pero, di nag-fly eh. Kasi, wala lang. Baka kailangan ko pang tagalan. Bago lang kasi. Anyway, after kong matanggal sa hotel, na-involve ako sa family business saglit. Tapos nagkaroon ako ng business na tinulungan ako na tatay ng ex ko. Oo. Nung time kasi na nagtatrabaho ko noon, kasi yung ex ko din was nag-iisang anak. Minimum wage earner ako. Ako, tatay na ako ngayon. Putya, pag may anak ako, gusto ko, babae, gusto ko, ipakasal ko rin sa lalaki na medyo secured yung buhay. At that time, hindi pa secure yung buhay ko. Putya, minimum wage. Ang sahod ko noon was 408 pesos a day. Yun yung minimum wage at the time. Naging 465 ata siya towards the end. Tapos, nagkaroon ako ng business. Pinuhunanan ako ng nanay ko. Tinulungan ako nung tatay ng ex ko.
by telling me, punta ka dito, punta ka dyan, ito yung mga papeles na kailangan mo gawin. The business was ship chandling. Ship, barko. Kasi kapitan ng barko yung tatay na ex ko. So sabi niya sa akin, ikaw ang mag-deliver ng mga goods sa akin. At that time, nire-resist ko. Kasi layo sa akin yan. Pero the money was good. Money was good. Ay, So let's go. oo, okay siya. So sabi ko, kung eto yung paraan para ma-win ko yung approval mo, sige, gawin ko. Ginawa ko siya. You did it for approval for your, Hindi, oo. one of answer, pera din eh. Pera din. Oo. Kasi kailangan ko na magtrabaho. Kumita naman ako doon. Ang weird nito eh. Nung time na nasira kasi yung business na yun dahil sa truck ba ni Erap. Tapos, even before that, medyo rocky na kami. So, ayoko na maipagpatuloy yung business kung yung relationship mawawala. Ang pangit nun. So, nung time na naghiwalay kami, tinigil ko na rin yung business. Patapos na rin naman talaga kasi nga dahil sa truck ban. So, ginawa ko yun for how many years? Tapos, meron akong pera nun. I think that was 40,000 pesos. Yun lang yung pera na tira sa akin nun. Towards the end. Kasi tumagas yung pera kasi sinusubukan mo bang i-keep afloat yung business eh. For a year eh. Alam mo yun. So, tumagas din yung pera. So, walang natira dun sa pera na yun. Then, sa isang inuman, dyan sa may Santo Rosario, may nakilala akong mga mayayaman na tao. Tapos nag-uusap silang magkaroon ng resto. Alam mo yung kwentong lasing lang. Parang try natin Tayo ganyan, para dyan na lang tayo inom. Parang ganun. Parang- Laro na lang. So, hindi ko sila kilala. Nadala lang dito. So, ako from the other side, dinala ako dito. So, nakilala nila ako, ganyan. Hello, ganyan. Tapos, weeks later, nag-contact sila sa akin saying na, nagtatayo kami ng restaurant. Gusto namin, ikaw ang head chef. Nice. Ha? Bakit? Dagi, tinanong ko to. Ha? Bakit? Bakit ako? Hindi kasi magaganda yung pictures ng pagkain sa Instagram mo eh. Ang ganda. Teka, Sariling measure. so sinasabi mo sa akin na mag-i-invest ka ng milyon-milyon sa balikat ko dahil lang ang ganda ng picture? Medyo tanga ka, pero sige, tara. Hindi, medyo weird nun. Sariling measure. Siguro. Sariling measure. Oo. Sa ganito, nakakatawa ka, 3.5, maganda yung picture mo, bigyan ka namin milyon. Lahat-lahat may sariling measure. Siguro nga. Gago, medyo tanga tong tao na to, ha? Hindi, totoo. Medyo bubuto in a way, ha? Pero di ko palalampasin yung opportunity. Oo. I mean, kung meron tao magbibigay ng ilang milyon sa akin, yan, tatanggapin ko. Oo. Di ba? Tinanggap ko. Pero naintindihan ko na hindi ako hinog. Alam ko yan. Hindi ako magmamataas na, alam ko yan, putang ina. Very minimal pa experience ko eh. Saka alam na natin, and more pa na yung mga pinagdaanan mo sa school, I won't say na parang those are like confidence builders. Yeah, exactly. So now, itong milyon, No. tumayo ka Oo. ng isang sarili mong restaurant. Sabi ko, tanga nito, pero sige. Mayaman to eh. Sige. Ang ginawa ko noon, I had to earn the position backwards. Hindi ko sinasabi sa kanila to, pero ino-overwork ko yung sarili ko. Kasi gusto kong i-grind yung experience. Because you didn't feel that you deserved it. Yeah. You were given something that you felt you didn't earn. Tama. Pero you didn't feel entitled. You felt like, hindi eh. Naalala ko to isang beses. Soft opening pa lang. And sorry, wala pa soft opening. Patapos pala yung construction. Nag-construct so you can imagine yung cost. Diba? Milyon na yun. Oo. Tuloy pa rin. Oo. Ang ganda ng picture ng Instagram. Yan siya. So, nandun ako. In-invite yung mga friends, ganyan. Parang nagluto, patikim na ng pagkain. Tapos, ako, habang sila nagsasaya, naguhugas ako ng kaldero. Tingnan. Sabi sa akin nung isa doon, kay Tito Bert nagsabi nito, tatay ng editor ko, hindi mo kailangan gawin yan. Alin dito? Maghugas? Sabi, iba pa gawin mo niyan. Sino? Ayan mga nakatambay lang yung kusinero mo. Sabi, hindi, pagod yung mga yan eh. Bakit ikaw, hindi ba? Papatuloy mo lang yan, masusunog ka dyan. Pagpatuloy mo lang yan. Masusunog. Tatay ng editor mo. Tatay ni Jerome, yung nasa taas. Si Jerome. Pagpatuloy mo lang yan, masusunog ka dyan. Masusunog ka. Pero hindi ko siya pinakinggan kasi sabi ko, kailangan ko maranasan lahat ng bagay na to. Para matuto. Para matuto ako, para equipped ako. Alam mo yun? Kasi nandito na ako, parang OJT ko nga yun eh. Tinrato ko siya na parang OJT. Natututo ako habang ina-apply ko, which is very risky. Kasi ako na yung nagdidikta ng lahat sa kusina, pero I'm still learning.
Pero I think that's a humble and grounding way to see it. Eh. Siguro. Pero Kasi kasi naman feeling mo, hindi. Ang ganda ng pictures ng Instagram ko. Ako yung gangster, di ba? Kilala mo ako. Anong Hindi, pictures hindi. ng Instagram mo? Ganyan ba? Hindi. Hindi talaga. Some would take it. Eh. Siguro. Pero sabi mo nga, siguro kasi, sinet ng education ko, na-experience ko sa previous work yung tingin ko sa sarili ko. Pero still, tinrabaho ko. Tama. Tinrabaho ko talaga siya. As in, hindi naging masyadong maganda yung takbo nun. Kasi, pucha, dumating sa point na ako pa yung nag-design ng kusina. Ikaw nag-design. Ako nag-design ng kusina. Talaga, oo nga. Tama. Talagang sa akin nakarest talaga. lahat. Ako nag-develop ng menu. Yeah. Lahat. So talagang ako yun. Kaluluwa ko yung bagay na yun. Naging maganda naman siya, pero hindi siya as efficient as it can be. Yeah. 'Di ba? Kasi nga hilaw ako. And hindi na ako makakuha ng experience sa iba kasi nandito na ako. Ang tanging bagay na develop sa akin doon, grit and perseverance. Grit and perseverance. Oo, na yun yung pinakamahalaga. Pero your grit and perseverance seems like it's been exhibited from grade 4 to... Oo. I mean, hindi eh. Tuloy-tuloy eh. hindi ka naman pwede mag-cultivate ng bagay na wala doon in the first place, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng payabu. Mahihirapan kang magtanim ng alateres sa isang palayan. Kasi marami nag-aagawan sa nutrients. Pero kung yung palay dyan, palalakihin mo na lang, i-cultivate mo paulit-ulit, kaya yun. Gumalaw ka. Gumalaw ako. Gumalaw ka. Oo. Yun Inano ang ko talaga. nangyari. Ang dami nangyari sa'yo, pero galaw pa rin ang galaw. Oo. To the point na naging toxic na talaga siya. As in, malala na talaga. Sobrang toxic na talaga nung environment. And primarily because of me. Kasi toxic akong tao. At that Dati. time. Yes. And the thing is, hindi alam ng tao to. Hindi. Toxic ka. How old were you? 24, 25, 26. 24, 25, 26. 27. Toxic ka. And bear in mind, this is the background. This is what you went through during your educational years. Binigay sa'yo to. And now, alam mo na toxic ka noon. Oo. Oh. Kaya kung bakit ako naging toxic no, naaasar pa nga ako eh. Kasi sinasabihan din ako ng mga tao, masyado ko daw ginagaya si Gordon Ramsay. Hindi! Galit ako kasi ang bobo nun. Hindi ko ginagaya yan. Galit lang talaga ako. Asar na asar ako doon dati. Pag sinasabihan ako na pinipilit ko maging Gordon Ramsay. Hindi, puta. Kasi galit daw ako lagi. Oh. Kasi galit daw ako lagi. Hindi. Galit lang talaga ako. Walang ginagawa. Tingin mo ba gusto ko magalit? Ayoko magalit. Kaso may nangyaring nakakagalit. Meaning may nangyayari sa harap mo na hindi ka nais-nais sa kailangan trabaho, nagagalit. Yeah, oo. Dumating pa nga sa point na na-share ko sa'yo kanina, may mga mangilan-ngilang kusinero hinamon ako ng suntukan. Hinamon siya ng suntukan. Hindi lang isa. Marami. Oo. Pinakita ko pa sa kanya yung screenshot. Yung text. Actually, hindi screenshot. Yung messenger, yun yung huling-huling chat namin 2016. 2016. Basahin mo. Ay! Basahin mo. Pangalang Benjo, di ba? Oh, si Benjo. Sige, si Benjo. Kasi kapag search ko yung pangalan niya sa messenger ko, andun pa rin siya eh. Oh. Alam mo yun, so pag search ko, Ano sabi niya? ayan siya, i-click ko. Ay, si ano? Sige. To set the situation muna. Sige, Kung set the paano situation. nangyari ito. Nagpo-production kami ng marami nung time na yon. Tapos, naatasan ko siyang mag-chop ng pangsisig. So, 20 plus kilos mahigit ng maskara ng baboy. Nakalatag sa tray, sinala sa oven para parang lechon, malutong pula, alam mo yun. Tapos, i-chop namin yun. Tapos ipoporsyon namin. So, pagkahango, ina-chop ko sa kanya. Sabi ko, chop mo na yan, pre. Pucha, ayaw niya ganyan. Nahihirapan siyang mag-chop talaga. Kasi ang chop niya, para ka naghihiwa ng marshmallow, lechon yung china-chop mo. Ano ba, pre? So, paano yung technique niya mali? Mali. So, nagkasugat-sugat yung kamay niya. Oo. Ano ba yun? So, parang nagsimula ata siya around alas 11. Oh. Pucha, alas 2 na, hindi pa siya nakakapangalahati. Pucha, tinitira yun. 40 minutes lang eh. Alam mo yun, sa normal ako sinero. 40 minutes lang yung ganung ilang ulo? 20 plus kilos. Mabilis lang yun. Kasi hindi naman siya isa-isa. Tak. Ganun yun eh. Mabilis lang yun. Actually, 40 minutes, matagal pa nga yun eh. Yung 40 minutes kasama na portioning doon ha. Kasama na portioning doon. Titimbangin mo pa isa-isa So yun. siya, gano'ng katagal? Tagal. Tapos, dumating sa point na ayaw niya talaga yung ginagawa niya. Nakita ko, nagcha-chop siya pa isa-isa. Putang ina. Sa isang plato ng sisig, meron sigurong 400 na ganyan. So, 400 times. Ewan ko. Tapos, kinakana ako ng kinakana. Oh, ano? Bagal mo dyan Baka maabutan ng pagkapanis yan, pre. Oo. Alam mo naman. Binibigyan mo. Mga kanaka ng lalaki, di ba? Oh, pre.
inuud na yung sisig mo ha. Ano ba yun? Mga ganon. Tapos siya parang, ganyan lang. Pero he wasn't trying eh. Hindi siya nagtatry. And that pissed you off. Oo. Oo. So talagang inaano, uy, kunting ano naman, pre. Tama. Walang Diba? pakialam. Oo, he wasn't trying. Ayoko nitong ginagawa ko at babagalan ko na lang hanggang mag-time out ako. Dumating alas 4, time out siya. Pak! Tawa niya ko, Chilio. Chef, out na ako. Oh! Hindi pa pwede. Tira mo, dahil pang ginagawa, oh. Eh, chef, yung iba, umuwi na, tsaka hanggang alas 4 lang tayo, ganyan, tsaka andyan na sila, ganyan. Hindi pwede, pre. Tapusin mo yan. Hindi, chef, out na ako. O sige, gusto mo umuwi ka na. Nauwi ko siya, pinatuloy ko. Puta, pinagtuloyan ko, tapos, putang ina, di ba? Maya, eto na, gabi. Ito na, umalis na, pinalis mo. Oo. Umalis, kung gusto mo, umalis ka na. Out na ako, basta out 4 o'clock. Ito na, lasing. Sabi ko, nag-chat ako sa kanya, August 30, 2016, 10:28 p.m. Sige. Sabi ko sa kanya, 7 a.m. ka bukas, wala si ganto. Yung isang kusinero, wala. Oo. 10 minutes later, 10:38, hindi ako papasok. Kakausapin ko si Sir Ash. Sir Ash yung GM namin. Yung may-ari. Oo, na dapat actually nandito siya ngayon. Pero hindi ko alam kung bakit. Tumatambay dito yun. Tumatambay siya? Tropa yun. Tropa. Ka-magic namin yun. Really? Ang ganda. Yung nag-invest sa inyo. Actually, hindi. Siya yung general manager. Iba pa yung owners. Iba pa yung owners. Oo. Tropa, dati niyang tropa yung mga... Tropa. Hindi ko na-replyan. Nag-reply siya sa sarili niya, 11:11. Pwede mag-wish. Pwede mo. Oo. Sabi niya, May sale. final na, di ako papasok. May conviction. Okay. Hindi ko na-replyan. Bad trip ako eh. So malamang ako na lang din papasok para ako na lang magtatangke ng trabaho. Tama. Nag-chat. 11:29. Bali 8 minutes later after niya sabihin hindi siya papasok. Chef, kung gusto mo, one time, suntukan tayo. ... Apat na dot yun. Oo. Uy, Tapos, bati agad. 4 na exclamation mark. Try mo lang lakas ko. ... Tatlo lang dot. Di ko alam ba't naging tatlo lang. Kulang. Bad trip talaga ako sa'yo eh. ... Tatlo uli. Tatlo uli. Sinagot mo? Hindi ko sinagot. Oh. Hindi ko sinagot. Ano mo ginawa ko? Oh. Sobrang gago ko. I-screenshot ko. Pagka-screenshot, sinend ko sa GC. Nagalitan ako ni Asong. Pre, baka nakakalimutan mo, manager ka. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pero natamaan ka. Parang Hindi, natawa ko. Natawa ka, pero nainis ka ba? Nainis ako kasi hindi siya papasok. Pero sa totoo lang, mga ganong itsurahan ng tao, alam ko na hindi papasok bukas yan. May ganun eh. Alam mo na yan. Hindi ka pwede sa trabaho na. Hindi. Tsaka, alam ko na, yung itsura niya, puta, sabi sa'yo, hindi ko talaga tinigilang kanain yun mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. 5 oras kong kinakana yun. So, siguro to a certain degree, kasalanan ko rin naman din talaga. Kasi bagal talagang kumilos. Tapos hindi words of encouragement sinasabi ko, pre, ganito yung gawin mo. Hindi ganun eh. Puta, kinakana ako talaga. Hindi ako magmamalinis. Hindi ako magmamalinis. May ano din sa'yo. You could have done it differently. Oo, hindi ako magmamalinis. Sasabihin ko na, hindi, kasalanan niya lahat. Kasi hindi niya kaya. Hindi. Ako headship eh. Dapat turuan ko siya. Tama. Alam mo yun? Pero instead ng ginawa ko, kinana ko pa siya ng kinana. May mali din naman talaga ako. Hindi ako magmamalinis sa ganyang bagay. Pero grabe kasi talaga yung mga panganganak. Tawagin mga lola mo, siya na lang pagtsapin mo. Baka mas mabilis pa. Alam mo yun? Dumudugo na. Parang, talaga maano ka talaga. Parang, Tapos ikaw, na ang bagal-bagal mo, baka tawagin ko na lang si Lola. Alam mo yun? Wala, mali ko talaga. Yeah. Sorry, pero... Gets. May tanggap mo rin yung side mo. Oo, so ganoon ako ka-toxic. Marami pa talaga. Isang example lang yan. But at the end of the day, sige, like, do you realize or understand now, looking back, kung bakit ka toxic nun? Alam ko naman, pressure eh. May pressure talaga sa akin na pakitain yung restaurant. Kitang-kita ko yung financials eh. Kitang-kita ko lahat. And you were given an opportunity you weren't ready for? Yeah. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, kailangan ko siyang i-earn backwards. Kailangan ko siyang ma-deserve. Kailangan ko siyang i-deserve yung bagay na yun. Kaya talaga pinapatay ko yung sarili ko sa trabaho. Ang sahod ko noon, at that time, from 408 pesos noong 2011, noong nagsimula yung restaurant, 2014, head chef na ako. Tangina, sahod ko noon, pre, 500 pesos a day. Below minimum wage ang sahod ko noon. Wow. Pumayag ako kasi I was promised
certain percentage ng ownership ng restaurant. Ng restaurant. Which never materialized. Never materialized. Hindi siya nag-materialize talaga. Industrial partner was the term. Hindi siya nag-materialize talaga. Hindi talaga. Pero okay lang sa akin at that time kasi, again, masyado ako nabulag sa opportunity na, pucha, head chef ka at age 24. Putang ang yabang mo nun. Ang ganda. Alam mo yun? Ang ganda nun. Diba? Talagang ginawa ko naman talaga lahat. Ginawa ko talaga lahat. Pucha, kulang na lang. Magmumug ako ng bleach eh. Alam mo yun? So, sobrang, basta lahat ginawa ko talaga. Lahat talaga ginawa ko para sa restaurant na yun. At walang taong makakapagsabi sa akin na hindi. Alam mo yung yabang ko nun. Ang dami nagsasabing tao ngayon na ang yabang ko daw. Pero yung yabang ko naman, tulad niyan, di ba? Yan, tulad niyan. Pero yung mga yun, nanggagaling lang yun sa projection ko. Like, kung paano ako magsalita, kung paano body language ko, ganyan. Pero wala kang makikitang kayabangan talaga sa akin. I don't know, like, siguro kung paano ako magsalita. Are you talking about even now or then? Hindi, ngayon to. Pero nung time na yun, mayabang talaga ako nun. Ang lagi ko sinasabi nun, patayuin mo ako kahit saan. Patayuin mo ako kahit saan at lumakad ka dito ng 5 kilometro, 5 kilometro, 5 kilometro, 5 kilometro. Wala kang makikitang taong kasing sipag ko. You work. Oo. Alam mo. Alam ko. Hindi ko sinasabing magaling ako. Di ba? Hindi ko sinasabing ako pinakamagaling na kusinero, pero ako pinakamasipag. Oo. Yun yung yabang ko. At may pruweba ako. Pinapakita mo sa sarili mo. Oo. Alam ko yan. Pucha, ang duty ko doon, 20 hours. Alam mo yun? Minsan, hindi man ako duty pero nandun ako kasi hindi ko ma-let go yung control sa mga kusinero. Towards the end, medyo na medyo na-let go ko na ng konti after masunog ng mukha ko. Diba? Oo, doon yun. Pero, ang yabang ko nun at yung yabang ko, yung sipag lang, hindi yung galing. Kasi alam ko hindi ako magaling, pero alam kong masipag ako. So, during that time, nabigyan ka ng opportunity na hindi ka handa. Hindi talaga. Yan ang experience mo para sa sarili mo for college. You admit to yourself you were toxic. Oo! During that time. Oo, I mean, hindi lang looking back ha. Even noon pa. Aware na ako sa fact na yun. Kailan ka nagbago? What was your shifting point? Sa totoo lang nung umalis na ako doon. Nung umalis ka? So doon ko na-realize na, okay, it was the pressure. Yung pressure pala talaga. It wasn't the work? Well, yung work ay related sa pressure kasi yung work ang nagdudulot ng pressure. Kailangan kong pakitain yung restaurant. Alam mo yun? It was also, do you think that the pressure was because you weren't ready for the opportunity or was the pressure meaning hindi ka handa sa sarili mo, kailangan kong gawin lahat to kasi binigay mo lahat yung responsibilities sa sarili mo because you feel that you didn't earn it? Kung talagang ibo-boil down nating mabuti, no? Ang pinanggagalingan lang talaga ng pressure was finances. Yun lang talaga. Puta, kung kumikita ba yung restaurant ng 100,000 isang araw, tingin mo pa mape-pressure ako nun. I-maintain ko na lang yung bagay na yun. Pero hindi ko alam. Baka mamaya, yung 100,000 na yun, gusto kong maging 150. Tama. O gusto kong maging 200. Panibagong pressure yan. Siguro ang point lang talaga dito, kahit anong gawin mo sa buhay mo, may panggagalingan ng pressure eh. Regardless kung ano estado mo. Diba? What did you get from that? Kung may nakuha ka dun na parang, if you thought, parang lesson or something that, what was the biggest thing that you got from all of that? Na kaya ko magtrabaho ng ganong kahirap. Na ngayon, trabaho ko, kunyari, pag-shootin mo ako ng commercial ng 24 hours, which nangyayari naman talaga yon, di ba? Nangyayari talaga yung bagay na yan. Solid. Oo, kaya nagsishoot kami dito, kami dati ni Ian, 16 hours. Kaya ko kinakaya yung bagay na yan. At si Ian, lumuluha na. Kasi hindi naman no early days nung kami pa lang. Hanggang alas 5 ng madaling nagtatatlong long format kami sa isang araw nun. Pucha, lang. Ngayon, isa na lang. Medyo may pakialam na ako sa buhay nila sa labas. Tsaka may OT ang mga yan. May OT naman. Dati wala. Nung hindi pa kami kumpanya. Hindi pa kayo Nung naging kumpanya kami, naging corp kami, doon na talaga. Tsaka dumating si Alvin, siya nagdala ng structure na yan. Kasi wala akong alam dyan eh. Kasi ako, buong buhay ko, hindi ako nabayaran ng OT eh. Alam mo yun, di ba? Hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Oo, hindi ko alam. Kasi nung sa restaurant ako, since managerial ka, wala kang OT. Wala kang OT. Pero yung pruweba, alam mo sa sarili mo. Kasi yung naririnig ko sa'yo, bro, alam mo na kaya kong magtrabaho ng malupit. Like, I will work. Gagalaw ako. Pucha, magrereklamo ba ako sa 24-hour na shoot sa isang commercial? Samantalang
may nag-aabot ng tubig sa akin. May nagtatanong sa akin, okay pa po kayo, Ninong Ray? May kailangan po kayo? May pagkain dyan? Naka-aircon ako. Di ba? Walang kareklamo. Wala talaga kasi galing ako sa trabaho na 20 hours akong nakatayo. Pucha, tanong mo sa kahit anong kusinero to, pinakamalalang araw sa lahat ay Valentine's Day at Mother's Day. Alam mo sinasabi ko sa sarili ko kapag Valentine's Day at Mother's Day, 24 oras lang yan, hindi ka mamamatay dyan. So the worst thing that can happen is mamatay ako. Next na yung mangyayari ngayon. alam mo yun, ganun ko, inaano yung sarili ko, hindi ka mamamatay dyan. Okay lang nga kahit gano'ng kahirap yan. Ganun kalala. Ganun talaga kalala yung lintik na yun. Alam mo yun? So kahit ano ipagawa mo sa akin ngayon, Kaya mo. wala akong kaarte-arte sa mga gagawin ngayon. Pucha, ano ba pinakamahirap nating ginawa? Sabihin nga natin. Walang kahit anong bagay nalalapit sa hirap ng dinanas ko sa normal na araw sa restaurant. Wala talaga. Alam mo yung feel, at hindi mo nakukuha yung ganyang confidence kung hindi ka gumagalaw. Oo. Hindi mo makukuha ang ganyang confidence pag, let's say, nakayukyuk ka, parang you're defeated in one place. Kasi yung mga nangyaring pwedeng sa'yo, it could have easily broke a person. Alam mo nung Pwede nandito ka lang ka, hindi gumalaw. Oh. alam mo nandito ka nung nakaraan, ilan yung reels sa sinut natin nun? 17, 16, 15? 15 reels yon sa isang araw. Pagkatapos nun, gusto ko lang maintindihan ng mga tao kung gaano kahirap mag-shoot ng 15 reels sa isang araw. Sa 15 yun, mga 10 yung luto. Yung 5, mga tokis, mga tikim-tikim lang, ganyan, di ba? Pero imagine mo, unang reel, yung pinakamatagal lutuin. For example lang, bulalo. Salang bulalo, cut, salang yan dyan. Tapos magsisimula ako na isa pang dish. Salang yan dyan. Simula ako pa isa pang dish. Salang yan dyan. Meron isang dish dito, is straightforward lang. Gawin natin yan. So meron nakapending sa akin dito mga 6-7 nakaluto. May ano ka dun. May papel dyan. May listahan siya dito. Oo. Ganun. Check nyo na yan. Saan na tayo. Pare, parang nasa restaurant ka. Pero content yung niluluto nyo. Oo. So, mahirap siya. Mentally, mahirap siya kasi ang dahil mo niluluto. Pero it doesn't bother me kasi nung nasa restaurant ako, ang units na niluluto ko noon, units meaning ilan yung kalan na ino-operate ko. Meron kami 8 burner dito, pero isa kasi doon tubig, so 7. Sa 7 na yun, ang nagagamit ko doon ay 5. Kasi realistically, hindi ko na magagamit yung iba kapag puno ng kalan. 5 na nagagamit ko doon. 1, 2, 3, 4, 5. Yung dalawa dito, hindi ko na masyado nagagamit. Lalo kapag actually, ginagawa ko to pagka Thursday, ganyan, hindi masyadong ma-action. Sabihin ko dun dalawa kasi yun May 2 kusinero dito, sa kalan, may isa sa fryer, tapos isang runner, ganyan, sa dishwasher. Kapag medyo, I want to feel good about myself, ginagawa ko. Ako muna. Buka dyan. Ang ino-operate kong kalan nun was 5, isang high pressure, 6, 2 fryer, 7, 2 oven, 9. 9 units yung ino-operate ko nun. So, kaya ko siyang pagsabay-sabayin sa isip ko. Hindi siya magandang practice. Sinasabi ko lang sa mga sa mga magtatakbo ng restaurant. Hindi ko siya ginagawa kasi walang tao. May tao nga dyan, sobrang katarantaduhan ng ginagawa ko yun. Ginagawa ko lang siya if I want to feel good about myself. Kung kaya ko. Kasi gusto ko sabihin sa sarili ko na kaya kong gawin Mahirap na to. Mahirap tong bagay na to. Kaya kong gawin to. At hindi lahat ng tao kayang gawin tong bagay na to. Hindi ko rin niyayabangan yung mga kusinero ko na parang, tinan nyo ako, kaya kong gawin. Hindi, walang ganun. Sa akin lang. You wanna feel good about yourself. Kaya mo yung mahirap na bagay. Oo, tsaka meron kasi akong fear lagi na puta pag hindi ako pinasukan itong taong to, ano mangyayari sa akin. Gusto ko equipped ako. Kapag lahat ng kusinero ko lasing, hindi pumasok kinabukasan, kaya kong i-operate mag-isa. At kaya ko. So ngayon, yung pagluluto ng 10 putahe ng sabay-sabay, hindi siya nakaka-bother para sa akin. Would you say that your dedication to do hard things was also to provide proof for yourself that what your teacher said growing up was wrong? So you can tell yourself na, hindi ako yan. Siguro, no? I mean, pwede ko sabihin na hindi Pero, hindi naman natin kilala yung subconscious natin Hindi natin alam yung bagay na baka mamaya, lahat ng mga bagay na yun, nag-ambag-ambag. Kasi clearly, tumatak sa akin yung mga yan. Nakwento ko nga ngayon. Nakwento mo. These are the things you shared. Yeah. Ibig sabihin, tumatak sa akin yung mga yan. Siguro kasi sinungalingan kapag sabi ko, hindi nagmamatter sa akin yung mga sinabi nila dati. Kasi medyo kasi sinungalingan ng konti yun. Pero,
To be perfectly honest, di ako sigurado. Ito, lagi ko to sinasabi sa mga, sinabi ko na rin to sa'yo kanina o noong nakaraan. Pag may trabaho sa harap ko, gagawin ko. Yun lang talaga. Kahit ano pa yan. May kailangan gawin, gagawin ko yan. Ganon. But nakikita mo na yung pattern. Kasi may sinasabi ka na may hindi ka, hindi, wala ako namang ginawa, wala. Pero kinuwento mo, ang dami mga kwento mo, bro, na would otherwise be damaging to a person. Pwede ka nang basag dun eh. And yun na yung boses mo, sarili mo. Do you see all na sinabi mo that could have otherwise been breaking? Nakikita mo yung pattern na ginawa mo. Ito. May nagsabi sa akin, hindi lang isang beses. Buti hindi ka na traumang magluto. Nung nasabugan ako ng oven sa mukha. Yes. Tapos nung unang beses may nagsabi sa akin nun, I think sa restaurant pa yun eh. Nung unang beses may magsabi sa akin nun, buti hindi ka na trauma magluto. Alam mo, naisip ko, oo nga no. Buti nga hindi. Bakit? Pero kasi ang naaalala ko nung nasa ospital ako, sabi sa akin ng doktor talaga po dyan. Kapag gumaling ka pala, kapag natanggal na yan langib mo, sariwa yung balat mo, sunog talaga, 3rd degree, 2nd degree. Hindi ka pwede mainitan. Sariwang balat yan. Kasi kapag yan nainitan, iitim yan at hindi na mawawala yun. So, kailan po ako pwede magluto? Siguro pahinga mo ng 3 months para mag-recover yung balat mo. Sa loob-loob ko nun tang-ina mo, Dok. Anong gagawin ko kung hindi ako magluluto? Tama. Kating-kati akong bumalik sa kusina. Kating-kati talaga akong bumalik sa kusina kasi I think nakita ko yung purpose ko. And a person without a purpose is almost nothing eh. Alam mo yun? Naalala ko pa to, nung nasunog yung mukha ko, naalala kong gumapang yung apoy. Kitang-kita ko siya. Split second, kitang-kita ko siya. Kitang-kita ko siya. Bago nasunog yung mukha. Naalala mo pa? Oo, naalala ko. Tapos naalala ko rin, sabi nila sa akin, nung unang araw na pumasok ako, exactly 30 days after kung masunog yung mukha. Nung natanggal yung huling-huling langib dito, ito yung pinaka-huling langib eh. Para akong Rudolph eh. Yun yung huling-huling langib. Nung natanggal yun, pwede na akong pumasok. Sabi ko agad. 3 months yun. 1 month. 30 days. Kasi hindi ko sinunod yung doktor. Hindi ko sinunod. Tapos, sabi, sige, nag-set up kami ng, ng early morning shift. Ikaw lang muna mag-isa para hindi masyado mabigat yung trabaho. Mag-prep ka lang. Ang ina, binay-baby ako. Sabi ko, sige. Sige. Inaalalayan ako eh. Kasi nasunog yung mukha mo, dito bro. Dito tayo, tay. Alam mo yun? Tapos, sabi nila, naalala ko sa GC, buksan nyo na yung oven para pagdating ni Ray, di na siya magbubukas ng oven. Copy daw. Pagdating ko doon, ang unang-una kong gagawin yung flagship namin na belly, lechon belly roll. Kasi matagal yun eh. Gusto ko pagdating ng alas 7 ng umaga, ipoportion na lang nila yun. Okay, bago ko simulan to, check ko muna yung oven. Ina mo, walang init. Di nakabukas. Baka pilot lang yung nakabukas. Pilot light, yung maliit na apoy. Silip ako sa baba. Utang ina, walang apoy. Ako magsisindi. Ganito magsindi ng oven sa restaurant. Oo. Yung oven. Oo. Ganito magbukas ng oven sa restaurant. Meron kang mahabang lighter. Tapos yung pilot light, medyo malalim yun. At least sa amin hihiga ka sa sahig. So kailangan niya ng unang-una mong gagawin sa morning. Kasi kung hindi marumi na yung sahig. Hihiga ka sa sahig, pag wala pa lumalakad doon, okay, maglalatag ka ng karton, ang sisindihan mo yan. Ganun yan. Wala kaming lighter. Ano mo gamit namin? Walis ting-ting. So yung walis ting-ting namin doon maluwag. Ano mo yan? Kasi araw-araw binabawasan ng isa yun eh. So, sa ilalim. So, binuksan ko yung gas. Sindi ako ng walis ting-ting. Nakahiga na ako sa sahig eh. Ayan na. Tagilid ka. Didikit mo yung sahig mo sa yung ulo mo sa sahig. Gagano mo siya. Hahanapin mo yun sa dulo. Ngayon, para ka nagkakarayom na. Pag nakita mo na, nakita mo gagapang yung apoy. Kasi rose yan eh. Rose ng burner yan eh. Pagkasi hindi kong gano'n, papalapit sa akin. Putang ina, trauma. Papalapit sa akin. Tapos? Papalapit sa akin yung apoy. Tapos, nagpause ako saglit. Ganun yun eh. PTSD. Wala. Pero tinignan mo. Tinignan ko. Nagpause ako saglit. Ganun yun eh. Nung nasunog yung mukha ko eh. Tapos, sobrang sensitive pa ng mukha ko nun. Yung act na ganun lang ng apoy, naramdaman ko agad. Medyo warm. Naramdaman ko. Sensitive kasi. Kung doktor ako, sisipain kita. Ayun. Bukas na. Yung kabila naman. Ganun uli. Okay na. Nagtrabaho na ako.
Hindi ko sinasabi na, kasi may narinig pa ako dati. Alam mo, ang galing mo. Ang tibay-tibay mo. Kasi kung ako yan, baka di na ako nagluto, baka natakot ako sa oven. Hindi ko masabing ganun ako eh. Kasi, para masabi mong malakas ka, meron kang bagay na in-overcome. Meron kang bagay na in-overcome on purpose. Mahirap tong bagay na to, pero kailangan ko tong gawin para makamove forward ako. Ako wala eh. Wala akong bagay na in-overcome. So, hindi ko pwede sabihin na, ang galing ko, no? Tangina, nasunog na yung mukha ko, pero kaya ko pa rin. Hindi. Wala akong in-overcome na bagay. Para sa akin, bro, pruweba. Diba? Yung trabahong nagagawa mo. Nakinig na ako sa lahat ng mga kinuwento mong mga mahihirap na bagay na I think kung sa mga nanonood dyan, alam nilang, uy, pwedeng bumasag sa identity at confidence ko yun eh. Pero hindi ka nagpabasag. I think, safe to say, and it's not to say na mayabang ka or ano, it's to say that this is what you did. Hindi ka nagpabasag. You actually overcame all of those things. Gumalaw ka pa din. Pero kasi hindi ko mabigyan ng credit yung sarili ko doon sa bagay na yun kasi hindi ko naman naramdaman na nabasag ako. And isn't that something in itself? I mean, naging gets ko yung sinasabi mo. Malinaw naman sa akin yan. Pero kasi, imagine mo halimbawa, yung isang tao na, gano'n din siguro yung nangyari, nasunog yung mukha nila. Tapos nag-develop sila, nagkaroon sila ng trauma sa oven, sa apoy, ganyan. Pero nag-works through sila sa trauma nila para magampanan pa rin nila yung worldly duties nila. Yun ang impressive kasi alam nila, natakot sila, merong trauma sa kanila. At winwork nila yun. Ako hindi eh. O sige, pwede natin sabihin na, ang tibay mo naman, ganyan. Siguro nga, baka nga ganun. Pero, hindi ko siya kailangang trabahuhin. So, hindi ko mabigyan ng credit yung sarili ko doon. Parang sadyang, okay, kaya ko trabaho tayo. Kung may kausap ka ngayon, na pinagdaanan yung pinagdaanan mo, and they're gonna ask you, pare, anong kailangan kong gawin? Kasi nahihirapan ako. Anong sasabihin mo sa kanila? Sabihin ko sa kanya. Anyone, sa kanya. Anong sasabihin mo sa taong yun? Pinagdaanan yung pinagdaanan mo. Ninong Ray, nasunog yung mukha ko sa oven tulad na nangyari sa'yo. Or Ninong Ray, yung teacher, sabi sa akin, tanga ako. Or Ninong Ray, sabi sa akin, ganito ako sa school. Anong sasabihin mo sa kanila? Based on your experience. Tanga ka ba talaga? Tatanungin ko muna yun. Tanga ka ba talaga? Mababa po kasi yung grades ko eh. Yun yung sasabihin niya. Go on. Ako rin naman. Mababa rin naman yung grades ko dati. So makita yung mga card ko. Kulang na nga lang, sulugin ng magulang ko yan eh. Alam mo yan? Para nga ako si para ako si Rexar eh. Dami kong palak. Go on. Tapos? Parehas lang tayo pero may nangyari sa buhay ko. At the end of the day, kapag ikaw ay tapos ng mag-aral, at tinataguyod mo na yung sarili mo, yun yung bagay na pinaka nagmamatter. Ngayon, tatanungin kita, sa punto ba na to, tingin mo ba kaya mong itaguyod ang sarili mo pagka-graduate mo? Sabihin niya, hindi. Kasi hindi rin yung tingin ko sa sarili ko. Tamaan siya eh. Oo, tinamaan siya eh. Huwag ka mag-alala. Ako rin. 30 anyos na ako. Pinapalamon pa ako ng nanay ko at siya pa bumibili ng maintenance ko. So, hindi ibig sabihin yan na kung ganyan ka na lang for most of your life, ganyan ka na lang din habang buhay. You have to make smart choices. At hindi i-define ng nakaraan mo kung sino ka. Ang magde-define sa kinabukasan mo ay kung ano yung gagawin mo moving forward. Diba? Kasi ako, narinig ko to kay Alvin. Sabi niya, merong isang skill na mahirap ma-develop at meron ng mga pinaka-successful na tao. At yun daw ay good decision making. May ganun ba ako? Hindi ko alam kung may ganun ako. Pero sa resulta ng buhay ko ngayon, maganda naman yung mga naging desisyon ko. And nadala naman ako doon sa punto kung saan kaya kong bigyan ng komportableng buhay yung pamilya ko. At yung team mo. At yung team ko. Ewan ko kung masaya sila. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Ayan. Shit, lumabas. Tingin ko, at least to a certain degree, may mga maayos naman akong desisyon. And you would tell that person, hindi ibig sabihin ganyan ka most of your life na ganyan ka talaga. Yun, oo. And meron lang din talagang mga mangilang-ngilang desisyon sa buhay mo na magdidikta ng tatakbuhin ng buhay mo. For example,
nag-decide ka sa moment na to na uminom ka, tapos magmaneho ka ng lasing, tapos nakasagasa ka, naka-aksidente na ka ng iba o na-aksidento ka, ipipihit nung desisyon na pag-decide mo na magmaneho nang nakainom ka yung buong buhay mo. So, hindi na masyado nagmamatter yung mga micro-decisions kasi finock up mo tong malaking desisyon na to. Parang ganon. I-recognize mo lang sa buhay mo kung ano yung mga bagay na potentially pwedeng maging malaki. Na either malaking in terms of babasag sa buhay mo or aangat ng ano. For example, may asawa ka, may anak na kayo, tapos may nagchat-chat sa yung babae, tapos nag-decide ka na replyan yan. Maliit na desisyon yan. Sisira yan. Pero sisirain yan yung buhay mo, magiging malaki yan. Lahat ng maliliit na desisyon, yari, sinapa ko si George ngayon. Malaking, hindi, sinasabi ko, sample lang. Maliit na bagay na pwedeng lumaki. I-recognize mo lang na lahat ng micro decisions mo, pwedeng baguhin yan ang buhay mo. Yun lang. So hanggat... Ha? Pupost na yun. Masisira ko dyan. Ninong Ryan, nanapak na empleyado. Di ba? Sira buhay ko dyan. So, i-recognize mo lang na yung mga maliliit na desisyon, pwedeng sirain yung buhay mo. Ako, palagay ko, yung mga maliliit na desisyon na yan, napag-desisyonan ko ng tama. Yung mga maliliit na hindi. Kala kasi ng mga tao, lagi may malaking crossroad eh. Dito ba ako? O dito ba ako? At eto, pag pinili mo yung tama, kala mo ano yan? Kala mo parang loto yan? Nakapag pumili ka ng tama, yun na? Hindi. Bawat hakbang mo dyan, bawat hakbang mo may mga maliliit na desisyon yan. At mas kailangan mag-focus kasi kahit dito ka pumihit sa mali, kung tama naman yung mga micro-decisions mo dyan, goods pa rin yan. Kahit dito ka pumihit sa tama, lahat naman ng micro-decisions mo dyan, tinarantado mo, masisira pa rin ang buhay mo. Kung nagpaloko ka sa substance abuse, kung nagpaloko ka sa babae, nagpaloko ka sa greed, nagpaloko ka sa kung anumang temptation dyan, kahit maganda yung tinatahak mo, tanggal yan. Tanggal yan. At na-recognize mo yan para sa sarili mo. Oo. Yung mga malilit na yapak, lahat importante. Oo. At late ko siya na-recognize at age 30 pa. 30 pa. Oo. Mga iba, hindi talaga. Siguro. So, sasabihin mo sa mga taong yun, hindi porket buong buhay mo ganyan ka. Oo. Tanga ka ba talaga? Questionin mo. Pero siguro, isang bagay na weird din para sa akin. For some unknown reason, sobrang weird nitong bagay na to at medyo self-centered yung datingan nitong sasabihin ko na to. Please, no. Even noon pa, high school ako una nag-worry sa future ko eh. Kahit bagsakin ako, alam ko na things will work out in the end para sa akin. Kahit baon na baon ako sa utang noon at nabubulunan ako sa para ako nasa kumunoy ng utang noon, alam ko na somehow magiging maayos tong bagay na to. Kahit anong nangyari sa akin eh. Alam mo yun, dumating sa point na nalubak ako. Meron akong motor. Luma-luma na yung motor na yun. Pero nalubak ako. Nasira yung headlight ko. Wala akong pampaayos, 150 lang yun. Kahit gano'n na yung nagmamaneho ako, illegal, walang headlight. Ginagawa ko, dumidikit ako sa mga kotse para kunyari may ilaw ako. Alam mo yun? Dumating sa point na wala akong pampalit ng bumbilya, 50 pesos lang yun. Pero alam ko pa rin na somehow, maayos yung buhay ko. Di ko alam kung paano. Pero alam kong kaya kong trabahuhin enough na maging komportable yung buhay ko. You know what this reminds me of? Napanood mo yung Cars 3? Hindi ako nanonood ng mga ganyan, naiiyak ako eh. Really? Oh. May nangyari, may scene, kung alam mo yung pinag-uusapan. Sabi ni Torres, she failed in the first kasi hindi siya makapag-race. Tinanong si Lightning McQueen. Sabi niya, how do you do that? Like, to achieve what you've done? Like, how do you know that you can do it? Alam mo, sabi ni Lightning McQueen, always achieved. Always did it. Like, he was a star. I just never believed that I couldn't. Same. Parang ganun nga rin yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, yung dasal ko before, Lord, mawala lang yung utang ko. Kahit pasahurin mo ako ng minimum wage for the next 20, 50 years, alam kong kaya ko. Kasi alam ko talagang kaya ko. Naniniwala ko sa 100% na kaya kong mawala lang yung baggage ko sa buhay. Kaya kong kumilos. O ngayon, wala akong baggage. Kaya kong gawin kahit ano. So you never lost hope? You never lost belief? Hindi talaga. Before, bro, salamat sa interview. Thank you, Ren. Pero I have one last thing. Sige. Kanina, sinabi mo kung advice sa anyone who goes through what you've been through. Solid. Kung may chance ka na kausapin yung batang ikaw, and ikaw na to ngayon,
anong sasabihin mo sa kanya? Like, being who you are now and kilala mo yung batang yun. Ano sabihin ko? Gawin mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Pero if meron akong one thing na gustong baguhin, sana hindi na lang ako nagka-diabetes. Yun lang. Sana. Yun lang. I mean, kaya ko siyang i-manage ngayon ng maayos. Alam mo yun? Pero, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Pero bawas ng konting kain, ha? Kasi, sabihin ko sa'yo, sa lahat ng phase ng buhay ko, nag-enjoy ako. Kasi joy was always the motivator, eh. Yeah, Hindi maganda yun. Kasi wala kang disiplina. Masabi ko pa may disiplina ako, konti. Dala na lang by age, pero wala talagang, alam mo yun? Na desisyon, uy, diabetes. Diabetes, oo. Ay, totoo yun. Maliit na yapak. Mga maliit. Diabetes, siyempre, puta. Pare, yung yapak mo, alam mo, yung mga yapak dyan. Diba? Yun lang. Bawas lang ng konting kain, ha? Bawas lang ng konting kain at mag-exercise ka ng maaga. At yung mga attempts mo na mag-exercise na maaga, i-keep mo. Keep mo. Pagpatuloy mo. Kasi anday ko, pare, first year college, nag-gym ako. Oh. Shoutout kay Hapon. Hapon. Na mukhang Pilipino. Hindi ko alam bakit Hapon pangalan ni Hapon. Hindi ko alam. May ganun eh. Hindi, pre! Hindi! Kayo manggi si Hapon, bilugan ng mata. Pero Hapon yun daw, ewan ko. Shoutout kay Hapon. Nagkasalubong pa kami isang beses niyan sa bayan. Pero yun lang, sabihin ko sa kanya, pagpatuloy mo lang yan. Kasi alam nung batang ako kung ano yung mga gagawin niya para mag-enjoy siya sa buhay. And yun lagi yung naging motivator. Yun lagi. Gumalaw ka lang. Oo. Tapos, bawasan ng kain, pre, ha? Konti lang, exercise. Yan, ganyan. Aga ko nagka-diabetes, 18 years old. 18. Was it because of its hereditary? Or Meron ako in-abuse na isang bagay. Na meron akong crush dati. Meron akong crush dati. Papapayat ako para maligawan ko to. Nagpapayat ako. Meron akong ginawa ako nung pagpapayat. Meron ako na-discover. Isang klaseng energy drink na hindi ko alam kung nag-e-exist pa. Meron pa ba nun? Meron tayo. Huwag mo sabihin yung brand. Meron pa ba nun? Meron pa? Oo. Yun. Pag uminom ako nun, hindi ako nagugutom. Pucha, ang dahil ko iniinom nun, 4-5 isang araw. Energy drink. Oo. Tapos ang kinakain ko lang nun, isang pirasong itlog o kung ano man, or 1 meal a day ako. Pumayat ako nun. Pumayat ka. Oo. Hindi ko rin naman naligawan yung babae. Oo. Ang nangyari, ka-diabetes pa ako. One year later. In-abuse mo yung in-abuse ko yung bagay na yun. Yeah. Na yan ang ginamit mo pang ano. Yes, pampapayat. Mali yun. Sasabihin ko sa kanya, huwag mong gawin yan. Yeah. Alam, nasa linya namin ng diabetes, sa family namin. Pero nauna pa ako magka-diabetes sa tatay ko. Ako pa nagturo mag-insulin sa kanya. Ikaw pa nagturo. Ako pa nagturo sa kanya. Ganito yan, daddy. Ganito yan, ha? Yun lang. Yun lang papabago sa kanya. Yung health. Pero lahat ng pinagdaanan mo, whether it be mga choices mo sa work, choices mo sa academics, well, siguro, no? Baka pwede ko rin baguhin yun sa academics. Kasi ang point lang naman nun was gusto kong mapasaya yung magulang ko. Pero feeling ko naman, mas mahalaga na maganda yung buhay ko ngayon kaysa maganda yung grades ko dati. Tama. Di ba? Oo. Di ba? Tama. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Oo, patuloy, kasi mag-ragdaro ka lang, sige. Hindi ka magiging ito Oo. kung maayos yung Kung honor ako nun, alam mo yun. Hindi, iba. hindi. Iba yung maging takbo. Yung ito yung mga naging desisyon mo eh. Oo. Sabihin ko na lang sabihin mo na lang sa nanay mo, maghintay lang siya hanggang maging 30 years old ka. Pakainin ka lang muna niya ng pakainin. Ganon. Ganon yung sasabihin ko sa kanya. And lastly, what does it mean to you that you got to show your mom and your dad na nakasucceed ka? Si Papa hindi niya nakita. Namatay si Papa eh. I my apologies. Namatay si Papa noong 2018 ba? Or 2019, I can't remember. Alam mo rin, Mama, kasi siya sumuporta talaga sa akin. From the very start. Alam mo yun, tinulungan niya talaga ako. Instrumental din ba sila sa conflict? Meaning kasi, usually kasi pag yun ang sinasabi ng teacher, minsan yung mga magulang nakikinig. Sa'yo? Naging instrumental sila sa kung anumang klaseng level ng success nung meron ako ngayon. When I don't see myself as super successful pa. Kasi ang metric ko dyan is kaya mo na bang bilhin yung oras mo. Hindi ko pa kayang bilhin yung oras mo. Konti na lang. Masasabi ko na kung ano man yung na-achieve ko ngayon, sobrang laking tulong ng nanay ko dyan. Mga tao sa paligid ko. Sobra talaga. Alam mo yung mga, ito weird eh. Alam mo yung mga taong may imaginary hater sa Facebook? Yung parang, ipapakita ako sa inyo pag ako nagtagumpay, huyo kayo sa akin. Hindi ko alam kung may haters ba talaga sila.
Pero ako, hindi ko alam. Pero ako personally, hindi ako nagkaroon ng ganyan. Lahat ng buong paligid ko, punong-puno lang ng suporta. Wala akong narinig miski isang kontra sa kahit anong bagay. At saka solid din yung team mo, bro. Oo naman, yung mga kupal na yan. Solid. Kaya dahil dyan, in 2 years, may sahod na kayo. Optimistic. Kaya yan. 2 years na lang, may sahod na kayo. Salamat, bro. Thank you. Thank you, Thank pare. you. Salamat, Solid. salamat. Solid Nag-enjoy service. ako.